R. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 100. Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 141 hanggang 150. Nang sumunod na oras, natulala ang buong madla. Bagamat 8 mga awit lamang ang kumakanta sa entablado, walang nakaramdam ng pagkabagot dahil sa teknolohiyang holographic projection na nagpahaba ng oras. Ang buong eksena ay napuno ng hiyawan at palakpakan, at hindi na kailangan si Zhang Kai. Kahit anong gawin mo para ayusin ang atmosphere, ang buong West Fourth Ring Road ay palaging nasa sobrang exciting na atmosphere. Para sa mga awit sa likod, ang buong projection sa paligid ng kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. Mula sa dagat, hanggang sa swimming fish, hanggang sa malalalim na kagubatan, maging sa mga desyerto na lungsod, snowy mountains, at iba pa. Ang iba't ibang holographic projection ay halos mabulag ang 24K Krypton Gold eyes ng lahat. Nabaliw ang lahat. Naghiyawan at naghiyawan ang mga tao sa kanilang puso. Kaway-kaway, kahit may kanta na pwedeng kantahin, kumakanta ang buong audience kasama ang singer. Kaya nang sa wakas ay lumabas si Zhang Kai, hindi pa rin mabilang na mga manunood ang hindi nasisiyahan at mariing hiniling na ang episode na ito ng I Am a Singer ay gaganapin sa overtime. Walang pag-aalinlangan si Zhang Kai na kahit na ang young master na si Hong Dali, na laging kumakanta ng walang tono at umaalulong sa tuktok ng kanyang mga baga, ay lalabas upang kumanta ng isang kanta, makakakuha siya ng pinakamainit na palakpakan mula sa lahat ng audience na naruroon basta't ito ay ipinarray sa isang holographic projection. Siyempre, kailangang tapusin ang palabas. Bagamat umaasa rin si Zhang Kai na mas hahaba pa ang programang ito, kung tutuusin, ayon sa mga patakaran, panahon na ngayon para sa panghuling pagboto. Mahal na mga kababaihan at mga ginoo, lahat ng mga kaibigan ng madla na dumating upang lumahok sa I Am a Singer, oras na ngayon upang sa wakas ay bumoto para sa ranggo ng 8 mga awit sa episode na ito ng I Am a Singer. Si Zhang, na nakasuot ng panggabing damit, si Kai ay nakatayo sa entablado, napapaligiran ng mga bituin, na tila isang diyosa ng bituin. Napanatili niya ang pinakamaamo at pinakamalambing na boses at sinabing, ngayong gabi ay dumaan kami sa maraming pagsubok at nagtipon ng kabuuang 5,000 masigasig na madla upang bumoto para sa pinakamahusay na mga awit sa kanilang isipan. Ang bawat madla ay maaaring pumili ng 3 na pinakagusto nila. Pagkatapos ay pinindot ng mga awit ang tagapagbalita sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang on-site na hukom ay pinangangasiwaan ang pinakasikat at walang kinikilingan. Susunod. Ang oras ng pagboto ay hindi nakakagulat. Nanalo si Zhong Qin sa hindi mapag-aalinlangan ng unang pwesto bawat isa sa 5,000 manunood ay binigyan ng high-end na mobile phone na nagkakahalaga ng 800 yuan, kaya walang duda sa resulta. Sa katunayan, dahil ito ang unang pagkakataon na tumayo si Chu Jongkin sa entablado na ito, bilang isang veterano ng industriya ng musika, natural na hindi siya mapakali at kumanta ng halos kasing lakas ng kanyang makakaya. Sa makatuwid, siya ay nanalo sa unang lugar, at ang madla ay walang pagtutol. Ang susunod na 2 hanggang 7 ay sina Zhang Royo, Zia Yuyao, Liu Yukyong, Fei Chang, Yang Jun, at Li Xiao. Si Panda, isang male-accented na mga awit, ay ika-8 sa ibaba. Ang resultang ito ay karaniwang hindi inaasahan ng madla, ngunit talagang hindi madali para kay Zhang Royo, na unang lumitaw, na makakuha ng pangalawang pwesto. Tiyak na pagkatapos ng gabing ito, tiyak na tataas ang kasikatan ng mga taong ito, na tataas sa bilis ng isang rocket. At ang bagyong dulot ng I Am a Singer, ay nagsimula na ring walisin sa buong bansa na parang bagyo sa gabing ito. Tianjin TV. Ang direktor na si Huang ay desperadong nag-dial ng numero at nakipag-ugnayan kay Zhang Kai mula sa Kaiwei Film and Television. Hello, ito ba si Miss Zhang Kai? Hello, ako si Huang Zhongyang, ang direktor ng Tianjin Satellite TV. Haha, oo. Iyan, Miss Zhang Kai, huminga si Huang Zhongyang ng sigarilyo at pagkatapos ay pinatay ang sigarilyong Tiaser Satellite na butil ng 1 milyon, bawat issue para makuha ang eksklusibong TV broadcast rights ng I Am a Singer. Bilang direktor ng isang istasyon ng TV, laging mataas ang mata ni Huang Zhongyang. Not to mention walking sideways like a crab, kahit saan man siya magpunta, kailangang bigyan siya ng malaking respeto ng mga tao sa industriya. Dati, nais ni Zhao Tianchang, ang presidente ng Warwick Film and Television, na mag-broadcast ng isang serye sa TV sa alas 8, kaya kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga salita. Ngunit ngayon ay kailangang maingat na hilingin ni Direk Huang kay Zhang Kai na bigyan siya ng eksklusibong mga karapatan sa broadcast sa TV ng I Am a Singer, at kailangan niyang magbayad ng mataas na presyo. Ito ay talagang isang turn of events, 30 taon mula Hedong hanggang Hexi sa loob ng 30 taon. Okay, please wait a moment. I'll ask the young master for his opinion. Nakangiting sagot ni Zhang Kai. Pagkaalis saglit, sumagot siya, pumayag ang aming young master, pero sinabi ng young master na walang interrupt ayon. Advertisement. Alam ko. Gustong yakapin ni Huang Zhongyang si Hong Dali at halikan siya ng mariin. Sa oras na ito, ilang mga nakakatawang patalastas ang naipasok. Sa mga eksklusibong karapatang mag-broadcast sa TV, ang mga rating ng Tianjin Satellite TV ay damable man lang.
Sa mga rating, maaari pa ba tayong mag-alala tungkol sa hindi pagbebenta ng espasyo sa advertising? Bukod dito, ang pagbili ng isyung ito ay katumbas ng pagbili ng mga eksklusibong karapatan sa pag-broadcast para sa susunod na 9 na issue. Batay dito lamang, inaasahang tataas ang Tianjin Satellite TV. Ibinaba ang telepono, pinunasan ni Huang Zhongyang ang malamig na pawis sa kanyang noo, at pagkatapos ay nagsimulang tumawag ng desperadong. Nais kong agad mong hilahin ang lahat ng mga programa mula 8 hanggang 10 bukas ng gabi, sabi ni Direk Huang sa telepono. Umungol si Zhong, hindi, walang kahit isang patalastas ang pinahihintulutan. Lahat ng mga programa ay dapat gumawa ng paraan para ako ay isang mga awit. Kung may makita akong anumang patalastas na nakakagambala sa hitsura at pakiramdam ng programa, maaari ka na lamang mag-impake at lumabas, naririnig mo ba ako? Sa Tianhai City, ang mahiwagang kabisera, ang punong tanggapan ng Cool Information Culture Development Co. Limited. Sa isang maliit na conference room sa ika-12 palapag ng Cool Building. Mr. Wu, sa pagkakataong ito ay mayroon akong eksklusibong karapatan na i-broadcast ang I Am a Singer online. Oo, hindi mo ito mapapalampas sa pagkakataong ito kahit anong mangyari. Ang balita mula kay Lao Jiang at ang mga larawang kuha ng mobile phone ay holographic projection. Sa conference room, 7 na executive ng kumpanya ang nagtipon. Ang pinuno ng grupo, na nakasuot ng suit at leather tie, na may pulang mukha at nakasuklay na buhok, ay walang iba kundi ang presidente ng Cool Information Culture Company, Wu Yudao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, direktang nagsalita si Wu Yudao nang walang kalokohan ng iba, upang sabihin sa iyo ang totoo, nakipag-usap na ako kay Miss Zhang Kai para sa I Am a Singer. Sa sandaling sinabi niya ito, nagkaroon ng panandaliang katahimikan, at pagkatapos ay nagkaroon ng isang instant na pagsabog. Mr. Wu, binibigyan namin sila ng 1.5 milyon. Bawat issue. Ito, kung gaano karaming tao ang gumagastos noon ng pera para bigyan tayo ng mga regalo, sa pagkakataong ito kailangan talaga nating gumastos ng pera para mamaalamo sa kanila. Maglaro tayo ng pelikula dito. Alam ko ang ibig sabihin ng lahat. Dahan-daang sinabi ni Wu Yudao, hindi na ako magsasabi ng kalokohan. Talagang sulit ang programang ito na, I Am a Singer. Kung kikilos ang Young Master, tiyak na iba ang magiging tugon. Lahat ng nakapanood ng eksena ay wala namang masama rito. Sa katunayan, mura lang ang pera namin. Nag-alok pa nga ang ilan pang mga kakumpetensya ng mga astronomical na presyo na 3 milyon kada issue. Sa huli, ang naunang pagtutulungan ng kabataang ito ay naisip na maganda ang dating ng ating pagtutulungan. Oo, ganun pa rin ang sinasabi ko. Mayroon ng 3 o 4 na domestic video site. Hindi namin kukunin dahil sa live effect ng I Am a Singer. Lubos akong naniniwala na hindi nagsinungaling sa akin ang Young Master. Sa makatuwid, mas gugustuhin nating kumita ng mas kaunting pera, ngunit kailangan din nating kumuha ng autorisasyon. Kung ang mga eksklusibong online broadcast na karapatan ng programang ito ay aalisin ng ibang mga istasyon, sigurado ako na sa loob ng 1 buwan, magkakaroon tayo ng malalakas na kakumpetensya, kahit na napakalakas. Baka matamba tayo nito. Matapos sabihin ang lahat ng mga salitang ito, huminga ng malalim si Wu Yudao at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sumasang-ayon ako. Tumango ang lahat, nakita na nating lahat ang eksena. Talagang hindi ito ordinaryong pagkabigla. Mr. Wu, iminumungkahi ko na ibigay namin sa iyo ang pinakamahusay na mapagkukunan. Sinabi ng isang senior executive, hindi ko inaasahan ang mas mahusay na mapagkukunan kaysa sa huling pagkakataon. Iyon lang, bukas ng gabi sa alas 8. Sa oras, ang video ay ipapalabas at i-broadcast ng sabay-sabay sa Tianjin Satellite TV. Agad namang pumayag si Mr. Wu. Kinabukasan, Miyerkules. Mula pa noong umaga, halos lahat ng mga kalye at eskinita sa langit ay napuno ng mga leaflet para sa, ako ay isang mga awit, at hindi mabilang na impormasyon tungkol sa, ako ay isang mga awit, ay kumakalat. Sa simula, ang pinakabagong impormasyon sa loob ay unang kumalat mula sa mga kabataan sa West 4th Ring Road ng Tianjin City, pagkatapos ay winalis ang buong internet, at pagkatapos ay binombo ng iba't ibang entertainment media. Ang mga direksyon ng mga mensaheng ito ay puro sa 2 aspeto. Sa 8 p.m., nag-broadcast ang Tianjin Satellite TV ng isang espesyal na palabas ng walang anumang commercial break. Sa 8 p.m. din, maglo-log in ang I Am a Singer sa cool na video, at makikita ng lahat ang mga first class na mapagkukunan ng video. Ang buong mundo ay sabik na naghihintay. Narinig mo na ba ang I Am a Singer? Tuwang-tuwang sabi ng isang tao sa kanyang mga kasamahan. I heard about it, pero ano ang maganda sa bagay na ito? Hindi ba talent show lang? Nataranta ang kabilang partido. Agad namang ipinagmamalaki ng lalaki at nakangiting sinabi, isang talent show. Talagang talent show ito. Pero iba ang palabas na ito. Ang mga performances ng mga awit sa mismong palabas ay maaari lamang ituring na medyo kasiya siya. Ang talagang kahanga-hanga ay ang kapaligiran ng eksena, ang nakakagimbal na what a scene. Ang isang talent show ay lumikha ng isang nakakagulat na eksena. Nagulat ang kasamahan ko. Kailangan iyan.
Ang isang masiglang produkto ay dapat na isang dekalidad na produkto. Tumawa siya ng malakas, tingnan mo, ipinapangako kung hindi kita bibiguin. Nakatanggap nga ako ng isang larawang pinadala sa akin ng aking pinsan. Nako, hindi ko ito maipahayag sa mga salita. Ang galing. Naisip ng aking kasamahan, narinig ko na nakikita ko ito sa alas 8 ng gabi. Dapat ko itong makita kung gayon. Ang eksenang ito ay lumitaw sa hindi mabilang na mga opisina, at hindi mabilang na mga tao ang napuno ng pananibik. Dahil nasa sabik ako, naghintay ako hanggang alas 8 ng gabi para makauwi at manood ng I Am a Singer, para makita kung talagang nakakagulat ito gaya ng sinabi ng alamat, at kung ito ay ginawa sa sobrang pagsisikap, tiyak na ito ay isang dekalidad na produkto. Siyempre, maraming tao ang nahuli ng kanilang mga pinuno dahil sa pagtalakay nito, at walang pagbubukod. Ang mga pinuno ay nagpahayag din ng kanilang malalim na pag-uusi sa tungkol sa talent show na ito, na kilala bilang ang pinakamalaking eksena sa kasaysayan kaya ang mga empleyadong umalis sa trabaho ay hindi pinarusahan, ngunit nakuha rin ang ngiti ng pinuno. Miyerkules ng 8 p.m. Ang TV, mga call na video ay ina-upload at pinapatugtog ng sabay-sabay. Sa loob lang ng 10 minuto, kumukulo na ang buong langit. Hindi akalain ng mga tao na may gagawa ng ganoong kalaking eksena sa isang ordinaryong talent show. Hindi na kailangang sabihin, sa panimula, ang I Am a Singer ay talagang isang ordinaryong talent show. Kahit gaano pa kabago ang ideya o ang format, sa panimula, ito ay talagang isang talent show. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang isang ordinaryong palabas ng talento ay magbubunga ng isang nakakagulat na eksena. Mula sa 5,000 security guard sa simula, hanggang sa mga helicopter na nagpapasok sa mga manunood, hanggang sa mga higanteng spotlight sa tuktok ng nakapalibot na mga skyscraper, ang mga ito lamang ay sapat na para mabaliw ang lahat. Hindi na ito basta masasabing nagsusunog ng pera. Para sa gayong eksena, maaari lamang magkaroon ng dalawang salita na pinakaangkop alibughang. Oo, ito ay tulad ng pagtatapon ng pera dito na parang basura. Sinuri ng mga eksperto sa industriya ang pagbubukas ng 10 minuto lamang at napagpasyahan na ang gastos lamang ay hindi bababa sa 3 milyon. 3 milyon, nakatumbas ng 10 minutong pagbubukas. Hindi nakakagulat na hindi mabilang na mga tao ang lumuhad ng lubusan sa huli. Isa na lang ang nasa isip nila ngayon, kung gumawa ka ng isang bagay ng masigla, dapat ito ay isang dekalidad na produkto. Kahit na hindi ito isang dekalidad na produkto, paano ka ba talaga makakagawa ng pera upang lumikha ng isang dekalidad na produkto? Ang ganitong eksena ay talagang hindi sapat na masining ito ay hindi kahit na nauugnay sa sining. Pero walang taut-utol. Ito ay isang pambungad na purong pera, at ito ay talagang isang obra maestra. Isang tunay na obra maestra. Masasabi pa nga na maraming tao ang maaaring hindi makakita ng ganoong eksena minsan sa kanilang buhay. Pagkatapos ng nakakagulat na pagbubukas, nang lumabas sa screen ang walang kamali-mali na magandang mukha ni Lee Nayanwei, naging ganap na sikat ang programang I Am a Singer. Ang kasikatan ay lampas sa imahinasyon ng mga tao, at halos masunog ang buong industriya ng entertainment sa lupa. Diyosa, Lee Nayanwei. Ang maladyosang figure na ito na bumangon na parang kometa sa entertainment industry at hindi kailanman tumanggap ng anumang advertisement mula nang ang kanyang debut ay handang gumanap bilang isang on-site reporter. At dahil dito ay muling tumaas ang kanyang net worth, dahil kapag na-close up siya ng camera, kahit na ang pinakamapiling tao ay hindi makakahanap ng anumang kasalanan sa kanya. Pagkatapos, ang buong teknolohiya ng projection ay ganap na inihayag sa unang pagkakataon sa harap ng mga mata ng mga tao. Sandali lang. Nabaliw ang buong mundo. Sa mundong ito na kulang sa entertainment, maliwanag kung ano ang ibig sabihin ng holographic projection technology. Ito ay isang panaginip, ito ay walang kapantay na kagandahan. Kahit na ang mga tao ay tiyak na hindi magiging maramo sa anumang salita para purihin ito. Masasabing ito ay isang milestone sa kasaysayan ng entertainment. Ang isyong ito ng I Am a Singer ay matatawag na malaking pagtalon sa entertainment industry sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa isang ordinaryong yugto, tumalon ito sa isang panaginip na antas. Naging tanyag ang I Am a Singer sa buong China sa magdamag. Ang mga kasamahan, kaibigan ng Pabo, Weibo, at mga pangunahing portal ay nag-repost ng mga ulat ng galit na galit, at ang I Am a Singer ay kumalat sa napakabilis na bilis na maaaring tawaging isang super virus. Halos lahat ng kabataang makakasabay sa uso ay tinatalakay ang I Am a Singer, ang nakakagulat na pambungad, ang pagiging perpekto ng Diyosa na si Lee Nayanwei, at ang kapangyarihan ng holographic projection technology. Ang mga administrador ng lahat ng mga pangunahing website ay ngumiti at tumingin sa nakakabaliw na trapiko. Hanggat ito ay isang ulat na nauugnay sa I Am a Singer, ang bilang ng mga pag-click ay tumaas ng husto. Para sa isang ulat sa isang malaking portal site, ang bilang ng mga pagbisita ay direktang tumaas sa milyon-milyon, at patuloy itong umaakyat sa mga bagong taas. Sa loob ng bar, ang I Am a Singer ay napakasaya, ngunit nakakalungkot na ito ay medyo maikli, 1.5 oras lamang, na hindi kasiya siya. Ito ay isang mahusay na produksyon, at ito ay dapat na isang obra maestra.
Kung may nagsabi nito noon, tiyak na luluraan ako sa kanya. Napakagago ko. Buong puso akong sumasang-ayon sa sinabi ni Dali. Napakaganda. Hoy, may nagawa pa ba si Dali dati? Hindi siya dapat isang ordinaryong tao para makapagplano ng isang programa ng ganitong sukat. Kapag sinabi mo yan, curious talaga ako. Hintayin mo na lang akong suriin. Makalipas ang 5 minuto, isang nakakabasag lupa na hiyaw ang nagmula sa buong bar. Ang Dali na ito ang tagaplano ng konsyerto ni Goddess Nianwei at ang lumikha ng hindi inaasahan. Siya. Nabaliw ang lahat, itong Dali ito ba ang Diyos level na tagaplano ng konsyerto ni Goddess Nianwei? Yung gumamit ng higit sa 40 mamahaling sasakyan bilang mga ilaw. Ayan, kaya naglakas loob siyang magsabi. Kung ang produkto ay isang dekalidad na produkto, ang lakas nito ay walang kapantay. Hindi alam, dahil sa balitang ito, ang mga pag-download ng concert ni Lee Nianwei at Never Expected ay umabot sa bagong taas. Ang I Am a Singer ay naging hit sa buong board. Pagkatapos ng broadcast sa alas 8 ng Miyerkules ng gabi, ang mga ulat ng balita sa media ay dumating ng labis. Ito ay tulad ng isang spark na nagpasimula ng apoy sa parang. Ang kanilang mga komento ay medyo profesional din at hindi kasing karaniwan ng mga ordinaryong tao. Ang mga mababaw na komento na alam ko lang ay magaganda ngunit wala akong masabi, ngunit higit sa lahat ay nakatuon sa teknolohiya ng holographic projection sa eksena at sa pangkalahatang kalidad ng mga aktor. Nang makita ko ang teknolohiya ng holographic projection na inilabas, lubos akong nabigla. Ang teknolohiya ng aking Great Heaven ay umabot sa ganoong taas. Ito ay talagang isang bagay na nagpapasaya sa akin. I Am a Singer, walang comments ng judges. Gustong-gusto ko. Sawang-sawa na talaga ako sa mga inconsistent na comments ng judges na yan. Sawang-sawa na ako. Hindi na kailangan ng reviews o ratings. Bahala na ang audience para bumoto. This is a thumbs up. Simpleng opening lang, walang kalokohan. Ang mga artista ay pinipili sa pamamagitan ng pag-drawing. Ang unang mga awit ay direktang pumasok, pamwesto sa entablado, at dumiretso pagkatapos ng musika. Gusto ko ang ganitong paraan ng hitsura. Walang kinakailangang interview. Kumanta lang ang mga awit pagdating nila, walang gulo. Kalokohan yan. Napakaganda ng Starlight Teardrops ni Jang Ruoyo. Nang marinig ko ang mga kumakanta ng I Am a Singer na kumakanta, naramdaman ko na bumalik ang totoong nararamdaman. Ang punto ay, makinig kang mabuti, at maganda. Nandoon pa rin ang mga kasanayan. Kapag nanunood ako ng iba pang audition sa pagkanta, madalas kong marinig na mayroon silang mga kasanayan ngunit walang emosyon, o mayroon silang emosyon ngunit walang mga kasanayan, o sila sa pangkalahatan ay magaling ngunit may maliliit na pagkukulang. At sa pamamagitan ng episode na ito ng Ako, Singer, sa wakas narinig at nakita ko ulit, ang pinaka-primitive na feeling, kumakanta lang, magaling kumanta. Napakaganda ng programang ito. Bihira lang na walang insert sa buong proseso. Kahit anong advertisement. Siyempre, kung ipipilit mo na advertisement ito ng organizer na Kaiway Film and Television, wala akong masabi. Siyempre, ang pagsusuri ng mga ulat na ito ay halos lahat ay nakatuon sa mismong programa, at sa Hong Dali. Ang tunay na commander behind the scenes ay halos hindi nababalita hindi naman sa ayaw nila, pero nilinaw ng Kaiway Film and Television na huwag itong pag-usapan, kung hindi ay kakasuhan sila. Dapat sabihin na si Hong Dali ay talagang isang taong medyo takot sa gulo. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang paggastos ng pera para maging masaya araw-araw ang dapat niyang gawin. Kung gaano karaming pera ang kanyang kinita, maaaring kalkulahin ito ni Xiaoyi at ng iba pa para sa kanya. Hindi niya gagamitin ang kanyang mga brain cells para doon. Ang pinakadirektang kinahinatnan nito ay ang Master Hong Dali, na nagsasabing, lahat ng bagay na ginawa ni Dali ay dapat na may mataas na kalidad, kahit na ito ay hindi mataas ang kalidad, ito ay magiging mataas ang kalidad sa pera, ay naging mas misteryoso. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang araw, ang paghahanap para kay Hong Dali, ang planner sa antas ng Diyos, sa internet ay masikat kaysa sa mga malalaking celebrity. Ang bilang ng mga pag-click ay patuloy na tumaas, at ang misteryo ay patuloy na tumaas. Patuloy pa rin itong pumailang lang sa bilis na halos matatawag na listahan ng rangkang. Milyon-milyong mga post na may kaugnayan sa kanya ay maaaring idagdag sa isang araw. Siyempre, marami ring naysayer sa internet. Gayunpaman, natural na hindi titingnan ni Hong Dali ang mga komentong ito. Kailangan kong sabihin na ang mga tao sa langit ay medyo tapat, wala silang pakialam sa anumang gulo. Hanggat ang kalidad ng larawan ay maganda, ang mga awit, at ang kapaligiran ay mainit at nakakagulat, kung gayon ito ay magiging isang napakagandang palabas. At ang mga ito ay natural na hindi isang problema para sa I Am a Singer, na gumastos ng pera dito tulad ng isang alibughang. Ang patuloy na kasikatan ng I Am a Singer ay nakakabigla sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Tinanggap nila ang pangungusap na, ang isang masiglang produksyon ay dapat na isang mataas na kalidad na produkto, halos walang anumang pagtutol. Sa oras na ito, ang Vice President ng Kaiway Film and Television The Manager, Zhang Kai, ang ahente ng Diyosa na si Lee Nianwei, ay naghulog ng pangalawang bombshell sa tamang oras. Ang pangalawang episode ng Hindi Inaasahan
ay magsisimulang mag-record sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Zhang Kai sa press conference. Kaya't ang buong kaharian ay muling nahulog sa kabaliwan. Paano makakalimutan ang makintab na larwang kutsilyo? Paano natin malilimutan ang napakarilag na martial arts special effects na bumabagsak sa kalangitan, at paano natin malilimutan ang klasikong pangungusap na, wala akong pinagsisisihan sa aking kabataang karera? Ang kasikatan ng I Am a Singer, at ang talumpati ni Zhang Kai ay nagsimulang itulak ang download rate ng Never Expected, sa isang bagong kick, na naging dahilan upang hindi mabilang na mga tao ang naging curious tungkol sa micro-movie na ito. Sa magdamag, naging hit itong si Dali ay muling naging lalaking Diyos sa mata ng maraming babae. Siyempre, may mga taong masaya at may mga malungkot. Ang Tianjin Satellite TV na si Huang Zhongyang ay nagpabalik-balik sa pagitan ng kaligayahan at sakit sa oras na ito, na maaaring ituring na tunay na sakit at kaligayahan. Hey, ito ang Tianjin Satellite TV. Sorry talaga, ang mga advertisement ng TV station natin ay nakaschedule hanggang hating gabi, sagot ni Huang Zhongyang sa telepono ng may kaligayahan at sakit. Sa ngayon, umabot na sa 4.6% ang ratings ng TV station natin, at lumalaki pa rin ito. Hindi ko talaga mapigilan. Gusto ko talagang sagutin ang tawag ng kumpanya mo. Ano? Plano ng iyong kumpanya na ayusin ang advertising sa madaling araw. Nagpapahid ng malamig na pawis, pero may mga programa na sa oras na iyon. Oh, okay, I will try my best to arrange it. Ngunit hindi tulad ng masakit at masayang kalooban ni Huang Zhongyang, si Mr. Zhao ng Warwick Film and Television ay sa oras na ito ay pawis na pawis, umupo siya sa kanyang mesa at tiningnan ang ulat ng rating sa kanyang kamay. Speaking of the ratings of the TV series he filmed, Huang Zhongyang is really very proud except for, I Am a Singer, hit ito sa primetime slot noong alas 8, ngunit nakapipinsala ang epekto. Dahil napakaraming advertisement sa seryeng ito sa TV, patuloy na nagrereklamo ang hindi mabilang na mga manunood, hindi ba natin maaaring ipasok ang mga serye sa TV sa mga ad? Lahat tayo ay nanunood ng mga patalastas ng paulit-ulit. Matapos makita ang mga mensahe ng mga netizens, talagang gustong mamatay ni Mr. Zhao. Ang pinaka-depress sa kanya ay wala na siyang paraan para baguhin ang status quo. Binigyan siya ng time slots at medyo mataas ang ratings. Hindi mo maiwasang hilingin sa kanila na magsingit ng mga patalastas, di ba? Tianjin City, Hanghu Villa area sa Timog Kanlurang Sulok, Villano. 16. Kanya. Hinamplas ni Hong Anbao ang baso ng alak sa kanyang kamay sa lupa, bakit ang swerte nitong bastard na si Hong Dali? Sa tuwing naghagis siya ng pera, nakakakuha siya ng napakalaking ani. Ako nga si singer ako. Damn it, how could this show be so popular? Mukhang gumana ang plano ko, pero hindi ko inasahan na nangyari ito. We are only to find you 3 best places for mo. Ang asterisk ni Yoxi ay dapat isa sa kanila, at si Hong Anjan ng pamilya ng tiyuhin ay dapat isa kung si Hong Dali ang huling pwesto, pagkatapos ay oras na para uminom ng hanging hilagang kanluran. No wonder nababalisa siya. Mayroon lamang 3 lugar para sa pinakamahuhusay na bata sa pulong ng pamilya bawat taon. Ang una sa 3 taong ito ay makakakuha ng 100 milyon na pondo para sa pagpapaunlad, ang pangalawa ay 80 milyon, at ang pangatlo ay 50 milyong pangalan. Ngayong nakikita na ni Hong Dali ang pambihirang tagumpay sa episode na ito, talagang nababalisa si Hong Anbao sa pagkakataong ito. Sa partikular, kamakailan lamang ay malinaw na natalo ang kanyang menu drink sa power drink, at ang mga benta nito ay bumababa. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan. Mabangis na sinabi ni Hong Anbao, hindi tayo dapat umupo lamang at maghintay sa kamatayan. Isinasantabi ang mga alalahanin ni Hong Anbao, halatang nagpapatuloy pa rin ang kasikatan ng I Am a Singer. Noong Huwebes ng hapon, I Am a Singer Change Tiba ay itinatag. Ang bilang ng mga gumagamit ng Tiba ay mabilis na lumampas sa 500,000, at ang bilang ay mabilis pa ring lumalaki. Noong Biyernes, itinatag ang opisyal na Weibo account ng I Am a Singer. Ang bilang ng mga sumusunod na user ay umabot sa 200,000 sa isang umaga, at lahat sila ay nagmamadaling sabihin sa isa't isa, na tumataas sa bilis na humigit kumulang 10,000 kada oras. Noong Sabado, nagsimulang tumutok ang media sa mga ulat sa teknolohiya ng holographic projection. Kasabay nito, ang ulat ay isinalin sa higit sa 100 mga bersyon ng wika at nagsimulang mailathala sa mga dayuhang pahayagan at magasin. Linggo, punong tanggapan gusali sa sentro ng lungsod, 16 na palapag. Mr. Hong, ang paggamit ng aming search engine ay tumaas muli ng 4% puntos sa nakalipas na ilang araw. Pawis na pawis ang sekretarya habang tinitingnan ang ulat sa kanyang kamay at maingat na nagulat kay Hong Wigyu, ang pangunahing dahilan ay dahil sa programang I Am a Singer, at tila marami pa ring puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos ng lahat, ang I Am a Singer at Wonderful ay parehong 10 episodes. Ang munting bastard na ito, walang magawang umiling si Hong Wigyu. Umiling, ang isang palabas sa TV ay maaaring magdala ng 7 hanggang 8 milyong dolyar ng sabay-sabay. Nakakahiya na mayroon siyang lakas ng loob. Tumabi ang sekretarya at nagtanong, Mr. Hong, kung gayon ay dapat.
No need to do anything. Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba at biglang iniba ang topic, siya nga pala, kumusta si Lin Chuyin? Naalala kong dinala niya si Dali sa kanyang laboratorio noong nakaraan. Oo, sabi ng sekretarya. Ang babae ay medyo magaling kay Master Dali sa ngayon, at nagbigay siya ng teknolohiyang holographic projection. Gayunpaman, si Master Dali ay isang napakabuting tao, at tumulong siyang mag-apply para sa isang patent para sa teknolohiyang ito sa pangalan ni Miss Hatsune noong araw na iyon. At sa hitsura nito, Miss Hatsune. Walang pagtutol. Siya nga pala, isa sa ilang mga proyekto na hiniling ni Master Dali na i-develop ay ang muling pagtatayo ng laboratorio para kay Miss Hatsune, na kasalukuyang ginagawa. Ano ang pinaplano ng munting bastard na ito? Huminga ng malalim, nagtayo ako ng cottage sa Fengyuan Lake at gusto kong maging hari ng bundok. Sa halip na magtayo ng isang villa area sa labas ng Tianjing Mountain, nagtayo ako ng laboratorio para sa Hatsune. Ako ay isang mang-aawit at kinukunan ng pelikula, ngunit hindi ko inaasahan na maglaro muli ng mga pelikula. Hong. Mr. Hong. Nakikinig sa pag-ungol ni Hong Wigyo sa kanyang sarili, bamulong ang sekretarya, sa tingin ko si Master Dali ay parang. Mukhang. Ano daw? Tanong ni Hong Wigyo. Mukhang sinusubukan naming duminahin ang buong industriya. Nagpunas ng malamig na pawis ang sekretarya, naroon pa rin ang dulo, ang pagkuha ng lupa, at kamakailan ay isang research laboratory sa ikasampung palapag ng Chenwei Building. Masyadong malaki ang hawakan ni Young Master Dali. Kaunti pa. Ang munting alibughang ito, gustong tumawa ni Hong Wigyo nang maisip niya ang mga bagay na pinag-isipan ni Hong Dali kamakailan, kung gusto niyang maglaro, hayaan siyang maglaro. Anyway, wala pang malalaking proyekto sa ngayon. 18 million iyon lang, walang problema. Okay, ako na ang mag-aayos ngayon. Ang pagiging sekretarya ni Hong Wigyo ay tiyak na may magandang paningin, ngunit hindi niya nakalimutang gumawa ng pangwakas na kahilingan bago umalis, pero Mr. Hong, ayon doon. Ayon sa pinakabagong istatistika, si Master Dali ay tila kumikita na ngayon. Magkano? Well, hayaan mo akong kalkulahin, kinakalkula ni Hong Wigyo ang ilang negosyo na maaaring kita ni Hong Dali, Yelei Siyang, never expected. At, I am a singer, kasama ang copyright fees, etc. Dapat mayroon kang 2 milyon, di ba? Binuklat ng sekretarya ang mga dokumento sa kanyang kamay, at pagkatapos ay napalunok, Mr. Hong, sabi mo. Parang mas kaunti. Magkano yan? Curious na tanong ni Hong Wigyo. Ang kasalukuyang bayad sa copyright sa TV para sa bawat issue ng I Am a Singer ay 1 milyon, at ang gastos para sa mga call na video ay 1.5 milyon. Ang kalihim ay gumawa ng mahihirap na kalkulasyon, idagdag ang mga tiket para sa bawat issue ng I Am a Singer, at ang kasalukuyang bayad para sa I Am a Singer ay 1.5 milyon. Tinatayang pagkatapos ibabawas ang mga gastos na iyon, si Master Dali ay makakakuha ng humigit kumulang 3 milyon sa pocket money bawat linggo. Si Hong Wigyo ay ganap na hindi nakaimik. Ang kalihim ay patuloy na nagulat, at ayon sa pinakahuling ulat ni Miss Zhang Kai, tila pinaplano ng mga dayuhang istasyon ng TV na ipakilala ang programa ni Master Dali na I Am a Singer. Pinag-uusapan pa namin ito, at ang partikular na nilalaman ay hindi pa napagpasyahan. Itong munting bastard, ito mukhang isang malaking sorpresa. Natawa si Hong Wigyo at sinabing, sige, lumabas ka muna, at pag-iisipan ko itong mabuti. Yes, lumabas agad ang secretary. Dali, magaling. Pagkaalis ng sekretarya, ikinuyong ni Hong Wigyo ang kanyang mga kamao, pagdating sa family meeting, makikita ko kung sino ang maglalakas loob na magsalita tungkol kay Dali, ha. Kaiwei, Shenwei Building Television Company. Young Master, iniulat ni Zhang Kai kay Hong Dali na may 2 dokumento, sa kasalukuyan, may mga taong mula sa South Korea at Janlimei na dumarating, gustong bumili ng lisensya para sa I Am a Singer. I wonder what Young Master means. South Korea. Noong una ay binalak ni Hong Dali na huwag itong ibenta, ngunit nang maisipan niyang ibenta ang I Am a Singer sa mga opa na iyon sa South Korea, naantig pa rin siya, ano ang kanilang presyo. Tiningnan ito ni Zhang Kai sa pagtingin sa dokumento, sinabi niya, ang presyo na inaalok nila ay 3 milyong yuan para sa panghabambuhay na lisensya ng I Am a Singer. 3 milyon. Ngumiti si Hong Dali ng hindi maganda, saan mo niloloko ang Diablo? Hindi ito ibinebenta. Nang marinig ang sinabi niya, agad na nagulat si Tang Moxon sa gilid at pinaalalahanan sa mahinang boses, ang ibig sabihin ng Dali ay autorisasyon. Kahit na kaya nilang i-record ang programang ito ng mag-isa, kailangan lang natin ng pahintulot. Wala nang iba pang kailangan. Alam ko, pagtanggi pa rin ni Hong Dali, ang problema ay masyadong mababa ang presyo. Anyway, may pera ang mga smekta na iyon, kaya ayos lang. Nasaan si Jian Limei? Ang presyong inaalok ni Jian Limei ay 4 na milyong US dollars. Ngunit hiniling nilang hiramin ang holographic projection technology. Tinanong ni Zhang Kai, Young Master, paano ito? Hindi binibenta. Ang Hong Dali na ito ay mas prangka. Ang teknolohiya ng holographic projection ay hindi pa perpekto, at dapat itong itago ngayon, kung hindi, ito ay hihiramin. Kapag lumabas sila, direktang bubuo sila ng color holographic projection technology.
Sa sandaling mag-apply sila para sa isang patent, sila ay magdurusa ng isang malaking kawalan. Kaya desidido siyang tumanggi na ibenta ito, nais mo lamang humiram ng holographic projection technology sa halagang 4 na milyon lamang. Sabihin mo sa kanila na ituloy at tapusin ito, sa palagay mo ba hindi ko makita kung ano ang nasa isip mo? Sa pagkakataong ito ay hindi na makasang-ayon si Tang Moxon, dali, kung mayroon ka talaga, ibibigay ko ito sa iyo. Akala ko nag-aalala ka sa kawalan ng pera, ngunit ito pala ay dahil dito. Tama. Siyempre, hindi naman ako nagkukulang sa pera. Si Hong Dali, na nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei, ay nagbago ng kanyang posisyon, ang teknolohiyang holographic projection na ito ay isang malaking bagay. Napakahalaga. Ang teknolohiyang ito ay hindi madaling hiramin. Paano kung matutunan nila ito? Hindi ako natatakot sa kanilang mga copycat, ngunit natatakot ako na papatayin nila ang mga orihinal pagkatapos kopyahin ang mga ito. Mayroong maraming mga kumpanya ng penguin sa mundo na kinopya ang mga orihinal at pinatay ang mga ito. Kinailangan ni Hong Dali na maging maingat sa paggawa nito. Kung gayon tatanggihan ko sila ngayon din. Nakapagdesisyon na si Hong Dali, at natural na alam ni Zhang Kai ang gagawin. Matutulog ulit ako saglit. Matapos ang mahabang paghinga, ipinikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, ngunit sa kanyang isipan ay mabilis niyang hinugot ang malaking loser system ngayong natapos na ang ikatlong hakbang ng gawain, naghihintay ito sa kanya click on attributes. System, na kumpleto na ang ikatlong misyon, at iginawad ang 15 karagdagang attribute points. Kasabay nito, ang lahat ng mga baguhan na gawain ay nakumpleto, at ang system ay papasok sa upgrade countdown phase. Kapag ang lahat ng attribute ng host ay umabot na sa 100, ang system ay magsisimulang mag-upgrade. Pagkatapos ng pag-upgrade ng system, bilang karagdagan sa pagtiyak sa mga katangian ng host maliban sa mga puntos na napunan, ang lahat ng iba pang mga halaga ay mapupunan. Ang kahulugan ay napakasimple. Matapos makumplito ang gawain ng baguhan, ang natitirang oras ay upang makaipon ng mga puntos ng katangian. Kapag napunan na ang lahat ng attribute point, maa-upgrade ang system. Kapag oras na para mag-upgrade, gaano man karaming mga attribute point ang natitira mo, idagdag mo man ang mga ito o hindi, ibabalik ang mga ito sa default na buong estado at ang lahat ng data ay i-clear. Naniniwala ako na sa panahong iyon, magagawa ng system na magbukas ng higit pa at mas mahusay na mga pag-aandar sa katunayan, mayroon ng dalawang magandang side task. Side task 1, ang mapagmahal na munting alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, hindi alam. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 01000. Mission Reward, ang pamagat ng Animal's Best Friend. Epekto ng pamagat, maaaring protektahan ang host mula sa mga pag-atake ng malalaking hayop maliban kung aktibong umaatake ito. Antas ng pamagat, Junior. Karagdagang tala, ang gawain ito ay optional at automatikong i-clear pagkatapos mag-upgrade ng system. Side Mission 2, natural na alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, protektahan ang natural na kapaligiran. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 2,321,000. Gantimpala sa misyon, ang titulo ng matalik na kaibigan ng kalikasan. Epekto ng pamagat, makakuha ng pabor sa kalikasan at malayang lumutang sa tubig. Antas ng pamagat, Junior. Karagdagang tala, ang gawain ito ay optional at automatikong i-clear pagkatapos mag-upgrade ng system. Napakagandang misyon. Si Hong Dali ay nagniningning. Bilang isang high-level obsessive-compulsive disorder na pasyente na gustong gawin ang lahat ng kanyang makakaya, si Hong Dali ay nasasabik na hindi siya makatulog nang makita niya ang dalawang side task na ito. Gayunpaman, walang pagmamadali sa pag-upgrade ng system, walang limitasyon sa oras, ang dalawang bahaging gawain na ito ay dapat gawin. Tulad ng para sa mga gantimpala sa misyon. Lahat sila ay basura pa rin. Ang tinatamasa ni Hong Dali ay ang proseso. Tulad ng para sa mga gantimpala, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga ito. Well, ang dalawang branch lines na ito ay maganda. Gawin natin ito pagkatapos idagdag ang mga attribute point. Nagpanggap si Hong Dali na natutulog habang nag-iisip, paano magdagdag ng mga puntos ng katangian. Hatiin muna ang mga ito ng pantay-pantay. Magdagdag ng isa ng hiwalay. Bilangin ang mga gantimpala sa misyon, ngayon ay mayroon na silang lahat. Mayroong 74 na mga puntos ng katangian. Ang pagdaragdag ng isa lamang ay tiyak na mapupuno ito, ngunit ang tatlong katangian ng lakas, pagmuni-muni at bilis ay magkakahiwalay. Kung idinagdag mo ang mga ito ng pantay-pantay, hindi ito nangangahulugan na ang iyong katawan ay hindi gaanong mahalaga kung gaano kabilis ang iyong reaksyon. Bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagngangalit si Hong Dali at sinabing, lakas, 36. Bilis, 41. Wala akong pakialam sa lakas. Walang kwenta para sa akin ngayon. Ayokong lumaban sa iba. Pagkatapos ay magdagdag ng 40 puntos sa reaksyon at 54 na puntos sa bilis. Ito ay 75 puntos para sa bilis at 72 puntos para sa reaksyon, na maganda iyon. Agad na ayusin para sa system na magdagdag ng mga attribute point, isa pang flash ng gininto ang liwanag na tanging si Hong Dali lang ang nakikitang kumikislap.
Biglang naramdaman ni Hong Dali na mas malinaw ang kanyang isip at mas nababaluktot ang kanyang katawan. Well, ito ay puro psikolohikal na epekto sa kanya. Sa anumang kaso, ang malaking talunan na sistemang ito ay tiyak na hindi manloloko sa kanyang ama, kaya walang alinlangan si Hong Dali tungkol sa epekto ng pagdaragdag ng attribute point na ito. Ang iniisip niya ngayon ay kung paano gawin ang dalawang side task na ito. Ang una, ang nagmamalasakit na maliit na alibughang anak, kung titingnan mo ang epekto ng pamagat ng gantimpala, dapat itong nauugnay sa mga hayop. Ngunit ang problema ay hindi ko masasabi sa iyo ang tiyak na pamamaraan, ngunit huwag matakot, hanggat mayroon kang kalooban, tiyak na magiging maayos ito. Para sa pangalawa, sinabi talaga ng system na ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 2,321,000 na. Ano ang nangyayari? Hindi kaya nagawa natin ang gawaing ito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, wala itong kinalaman sa kapaligiran. Fengyuan Lake. May mga bundok at tubig doon, at pagkatapos ay naroon ang paligid ng bundok Tianjing. Teka, parang nag-aayos kami ng mga tao para linisin ang mga basura sa labas ng bundok Tianjing. Kaya, ang pangalawang gawain ay linisin ang mga basura tulad ng mga plastic bag at bote ng inumin. Hehe, kung alam mo ito ay madaling i-handle. Magtanong ka na lang mamaya. Sa pag-iisip nito, naghahanda si Hong Dali para magkaroon ng mahimbing na tulog nang bigla niyang narinig ang isang marahas na ingay na nagmumula sa labas ng pinto. Bilang isang kinikilalang alibughang playboy, agad na nagalit si Hong Dali, sino ito? Manahimik ka. Sinasabi mo pa ba sa akin na matulog ka na? Maniwala ka man o hindi, hihilingin ko sa isang tao na sip-in ka sa unang palapag. Nang matapos siyang tumawag, galit na sumugod ang grupo ng 3 tao, at ang nasa katanghaliang lalaki na pinuno ay nagsimulang sampilan ang kanyang mukha nang makita niya si Hong Dali. Tanong, medyo mataas na ang presyong inaalok ng Republika ng Korea. Gusto lang naming bumili ng lisensya. Bakit hindi mo ibenta? Mababa ba ang tingin mo sa amin na mga mamamayan ng Republika ng Korea? Pagpasok nilang 3 ay may 4 na Amerikano sa likod nila. Sabay din silang pumasok. Ay, teka, may balak pa bang bumili at magbenta ng puwersa ngayon? Tumingin si Hong Dali kay Zhang Kai na sumusunod sa kanya at nagtanong, Sister Kai, mali ba ang iniinom nilang gamot? Tama, walang magawang sabi ni Zhang Kai, orihinal, sinabi ko sa kanila na ang aming ideya sa programa ay kasalukuyang walang planong pahintulutan ang mga benta sa ibang bansa, ngunit sinabi nila na naisip namin na ang presyo na kanilang inaalok ay mababa, kaya nagtanong sila. Oh, ayan na. Ngumuso si Hong Dali. Nakatingin sa 4 na Amerikano sa likod niya, ano naman sa inyo? Ah, tama, mahal na Hong, gusto rin naming bilhin ng creative license para sa I Am a Singer, at ang bid ay 4 na milyong US dollars. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng The American na may salamin at dilaw na balbas ay nagsabi, ngunit umaasa kami na may pahiram sa amin ni Mr. Hong ang teknolohiyang holographic projection. Ang presyo ay medyo makatwiran. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Sinabi niya kay Zhang Kai, Sister Kai, dalhin mo ang holographic projector pagdating ng oras. Ibalik mo ito kaagad kapag ginamit mo ito sa pagtatanghal. Okay, young master, pinigilan ni Zhang Kai ang isang ngiti, pupunta ako doon ng personal. Sinabi ni Hong Dali napakasama ng young master. Ang mga Amerikanong ito ay gustong magnakaw ng teknolohiya, ngunit inihagis ito ni Hong Dali sa harap ng kanyang mukha. Maaaring hiramin ang teknolohiya, ngunit hindi ito dadaan sa kanilang mga kamay, kaya kahit na gusto nilang nakawin ang teknolohiya, hindi nila ito magagawa. Pero hindi pa ako makatutol. Kung tutol ako, may something fishy dito. Oo nga, puno ng depresyon ang mukha ni Bearded, ngunit ngayong nasabi na ang mga salita, imposibleng mabawi ang mga iyon. Sa huli, napanganga na lang siya at tumango bilang pagsang-ayon, okay. Dear Hong, you are so awesome. Ngumiti si Hong Dali at sumang-ayon, maghintay. Kapag natuto kang gumastos ng pera tulad ko, magiging napakalakas mo. How dare you look down on US Korean citizens, kaya rin naming magbayad ng 3 milyon. Nang makitang bumibili ng lisensya ang mga Amerikano, ilang Koreano ang biglang nagalit. Sinabi niya, gusto rin namin ng parehong paggamot. Matapos marinig ang sinabi ng Koreano, biglang bumangon si Hong Dali, nag-alok sila ng 4 na milyon sa US dollars, ngunit 3 milyon lang ang inaalok mo. Banibuli mo ba ako dahil hindi ako marunong magbilang? Hindi namin kailangan ng teknolohiya ng holographic projection. Mayabang na sinabi ng Koreano, kaya sa palagay ko, kami ay tunay na taos puso. 3 milyon ay sapat na. Nako, ang problema ay ayaw ko pa ring ibenta. Nagkibit balikat ang walang pakialam. Nagiging racist ka, kakasuhan ka namin. Agad na nagalit ang mga Koreano matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, at gustong lumapit para makipagtalo. Si Hong Dali ay tumingin sa kanila ng walang ekspresyon na may isang pares ng mga patay na mata ng isda, at sinabing desidido ang utos ay ibinigay, bugbugin at kaladkarin si Smekta hanggang mamatay. Walang kailangang sabihin sa oras na ito. Kaagad, kinaladkad ng 3 malalaking lalaki at ilang security guard ang 3 tao palabas. Ibenta ang copyright sa taong ito. Bawal bang ideklara ng mga app na ito na ang I Am a Singer ay sa Korea?
Ginawa ni Hong Dali ang huling conclusion, hindi natin sila dapat bigyan ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nakatayo si Tang Moxon. Siya, natamba habang tumatawa, hawak ang tiyan niya at sinabing, Dali, grabe ka, hehe. Napangiti si Li Nianwei at umiling, itong young master, kung talagang tanga ang iisipin ng sinuman, walang magandang kahihinatnan. Kumain. Saglit na nagtawanan ang lahat, at pagkatapos ay may lumapit na 3 lalaking dogleg at security guard sa napakasiglang paraan. Nagpugay sila sa harap ni Hong Dali, magulat sa young master, natapos na ang misyon. Reward, 5,000 para sa bawat tao. Tumawa ng malakas si Hong Dali, at maganda ang mood niya ngayon pagkatapos ng ilang smektas, hells, bumaba tayo para inspeksyon ang terminal. Nakuha ko. Shenhui Building, ika-8 palapag, Terminal Headquarters. Kumusta, young master? Nang marinig na si young master Hong Dali ay darating upang siyasatin ang trabaho, lahat ng empleyado sa finish line ay nakatayo ng maayos sa dalawang hanay at sabay-sabay na sumigaw, na may pinakamasayang ngiti sa kanilang mga mukha. Dumating muli ang Diyos ng kayamanan, at ang sinumang hindi ngumingiti ay hanggal. Reward. Si Hong Dali ay hindi naging maramo sa pera para sa kanyang mga empleyado, 2,000 bawat tao. Kaagad, 3 lalaking aso ang sumugod, at pagkatapos ay may babaeng dogleg na may hawak na tuldok sa kanyang mga braso. Money machine, pinasalamatan ni Hong Dali ang kanyang ideya, kaya ang asong ito ay tiyak na nakatanggap ng tip na 5,000 yuan. Kaya't ang isang malaking grupo ng mga empleyado sa terminal ay pumila ng maayos, at ang counter ng pera ay nagsimulang magbilang ng pera. Ang kahusayan sa trabaho ay talagang mas mabilis, at ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan. Matapos mabayaran ang lahat ng mga tip, si Hong Dali ay nakaupo ng walang ingat sa pangunahing upuan sa malaking silid ng komperensya. Si Yang Jiki, ang general manager ng finish line, ay sumulong sa isang hakbang. Sa pagkakataong ito ay natutunan niya ang leksyon at huminto sa paggamit ng opisyal na pahayag at direktang iniulat ang mga resulta, young master, sa kasalukuyan, ang aming pang-araw-araw na IP ay umabot na sa higit sa 500,000, at ito ay bumubuti pa. Ngayon ay may 40 o 50 bagong may akda na nagbubukas ng mga aklat araw-araw, at ang bilang ng mga bagong aklat na na-update sa loob ng 3 araw ay tumaas mula sa mahigit 500 tungo sa 1. Mayroon ding 200 mga aklat na tulad ng mga dakilang aklat, at ang mga mambabasa ay talagang interesado sa Diyos. Hindi masama, hindi masama. Si Hong Dali ay lubos na nagpapasalamat sa pagbuo ng website, pag-usapan natin ito mamaya. Narinig ko na ang presyo ng buyout para sa iba pang 5 tao ay tumaas. Oo, lahat ng ito ay ideya ni Mr. Son, sabi ni Yang Jiki. Hindi siya nang ahas na nakawin ang limelight ni Son Wenyang, ilan sa mga diskarte ni Manager Son ay medyo epektibo. Young Master, sa tingin mo dapat ba tayo, sabi niya at gumawa ng gesture ng pagbibilang ng pera. Kung wala, tiyak na magiging celebrity si Son Wenyang in the future. Kung bubuo tayo ng magandang relasyon ngayon, mas madaling kausapin siya in the future, di ba? Reward. Paanong hindi gagantimpalaan ng isang tao ang kanyang mga nasasakupan para sa kanilang kakayahan sa paggawa ng mga bagay, 5,000. Salamat, Young Master. Nagmamadaling humakbang si Son Wenyang upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sa hinaharap, tiyak na magsusunog ako ng pera ng gusto at malaki, at tiyak na tutuperin ko ito. Ang mataas na pag-asa ng Young Master. Oo, huni ni Hong Dali na parang isang dakilang eunuch sa tabi ng isang sinaunang emperador, ilang beses, hindi masama. Pagkatapos ay tumingin siya kay General Manager Yang Jiki, mayroon pa bang mabuti? Mayroon. Sabi ni Yang Jiki, ngayon ay may isang film crew na gustong bumili ng film at television adaptation rights ng librong, The Dragon Controls the Universe, ng 5 people mula sa amin. Ang presyo ay 500,000, ngunit kapag naisip ko na maaaring gamitin ito ng Young Master sa hinaharap, ayoko na. Maglakas loob na magbenta. Wag mo na lang ibenta. Buti na lang. Nagtaas ng kamay si Hong Dali, 5,000. Sa pamamagitan ng paraan, walang magulo na mga ad sa site sa panahong ito. Mas komportable akong magbasa. Ito ay isang magandang trabaho. Oo, mabangis na pinunasan ni Yang Jiki ang kanyang pawis, ngunit Young Master, mayroon ng humigit kumulang 30 kumpanya na gustong mag-advertise sa aming website, at maganda rin ang mga presyo. Nakalkula ko na sa loob ng 1 buwan, magkakaroon ng halos 1,200,000, kita nyo, nang sabihin niya ito, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi ko ibig sabihin na kulang tayo sa maliit na pera na ito. Ang punto ay kung hindi natin ito tatanggapin, pupunta silang lahat sa Turkey Bookstore para mag-advertise. Ay total, hindi naman natin masusulit ang mga kalaban natin di ba? Huwag kang sumagot. Walang sinabi si Hong Dali at direktang sinabi, huwag mong sagutin ang alinman sa kanila. Ginagamit ko ang website na ito para sayangin ang pamilya ko, hindi para kumita. It's none of my business kung saan sila nag-a-advertise, kaya hindi ko sila tatanggapin. Nako, napakagandang presyo, 1,000,000 sa 1 buwan, hindi ito maliit na halaga. Labis na nanlumo si Yang Jiki, ang aming website ay naibenta noong una itong nabenta.
2,400,000, 1,000,000 lang ang bayad sa advertising ngayong buwan, at hindi pa rin niya ito tinatanggap. Naisip ko iyon sa aking puso, ngunit hindi ako naglakas loob na sabihin ito. Sa huli, ang tanging nasabi ko ay walang magawa, well, andito na ako. Walang pinakabagong balita sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang opinyon ng Young Master. Well, tumango si Hong Dali, oh, speaking of which, ang 5 taong iyon ay mahusay din na mga may akda, kaya magandang makilala sila. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, magdaraos kami ng huling taunang pagpupulong ngayong linggo. Makakahanap ka ng mas magandang oras at darating ang mga nakamit ang magagandang resulta. Nag-isip siya sandali at idinagdag, tama na. Ang lahat ng mga gastos na natamo para sa pagiging kwalipikado ay ibabalik, at bibigyan din ng autograph mula kay Chu Jongkin o Zhang Ruoyo. Okay, naiintindihan ko. Biglang nagningning ang mga mata ni Yang Jiki matapos marinig ang mungkahi ni Hong Dali. Magandang ideya na magdaos ng taunang pagpupulong ng may akda. Hindi banggitin ang pagtaas ng komunikasyon sa pagitan ng mga may akda at mga editor, ito ay isang malaking gimmick. Ang paglahok sa taunang pagpupulong ay nagbigay din ng mga pinakasikat na celebrity autographs at mga larawan. Ito ay simpleng ritmo ng isang malaking pie na bumabagsak mula sa langit. Sa pag-iisip nito, lubusang lumuhad si Yang Jiki, Young Master, talagang kumbinsido ako sa iyong ideya. Sa mga susunod na araw, sa kasikatan ng I Am a Singer at Never Expected, ang buong artikulong The World ay nagdulot din ng malalaking alon. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ang medyo malakihang mga site ng libro na ito ay karaniwang nagdaraos ng taunang mga pagpupulong upang mapalapit sa ilan sa mga sikat na may akda sa site at magsulong ng komunikasyon sa pagitan nila. Ito ay wala sa una, ngunit mula nang ipahayag ni Dingmin ang pagsulong ng taunang pagpupulong nito, ang mundo ng panitikan ay lubos na nabigla. Sa panghuling taunang pagpupulong, makikilala mo ang pinakamisteryosong Young Master sa alamat. Maaari kang makakuha ng mga gantimpala mula sa Young Master. Kahit na ang pera ay maaaring hindi magkano, ang susi ay nakasalalay sa sariling lakas ng Young Master. Hanggat siya ay pinapabore ng Young Master, siya ang magiging ika-6 na Finishing Master. Ang tunay na Master na kumikita ng mahigit 1,000,000 sa isang taon. At hindi lang iyon, ang mga kasamang makakadalo sa taunang pagpupulong ay maaari ding magpa-autograph at litrato mula sa mga nangungunang celebrity. Mga pirma at larawan. Lahat ay nagsusulat ng mga nobela, sino ang hindi pamilyar sa mga gawaing pang-urban na iyon. Dahil sa ilang kadahilanan at iba't ibang pagkakataon, ang isang masipag na manunulat ay umibig sa isang kontemporaryong big star. Pagkatapos noon, naniwala siya na hindi magtatagal ay mapopromote siya bilang general manager na may pagtaas ng sweldo, magsisilbing CEO, pakasalan si Bai Fumi, at maabot ang rurok ng kanyang buhay. Pag-isipan mong mabuti, medyo excited ka pa ba? Bilang resulta, ang unang taunang pagpupulong pagkatapos na palitan ang pangalan ng terminal ay puspusan na idinaos isang araw lamang matapos inspeksyon ni Hong Dali ang terminal, na eksaktong 2:00 ng hapon noong Sabado. Nang akayin ni Hong Dali si Tang Moxon, Judao Linayanwei, Zhang Kai, Xu Zong, Xinjiang Ruoyo at iba pa sa finishing gate, agad na sumigaw ang general manager na si Yang Jiki, narito ang Young Master. Masyadong mataas ang boses, kaya parang ang eunuch sa tabi ng emperador sa mga drama sa korte. Hello, Young Master. Pagpasok mo pa lang sa pinto, makikita mo muna ang 5 dakilang Diyos ng finish line. Mula kaliwa hanggang kanan, sila ay sina Yulong Zhang Chenkun, Du Zui, Han Yuan Chanji, Bao Xia, Jiang Ho Xiao, at pagkatapos ay ang mga gitnang Diyos at menor de edad na mga Diyos ng finish line. At pagkatapos ay ang mga empleyado sa dulo. Mula sa kaayusan na ito, makikita na talagang nagsumikap si Yang Jiki. Karaniwang hindi mahirap makilala ang Young Master na si Hong Dali sa dulo, kaya hindi na kailangang magnakaw ng limelight mula sa mga may akda na ito. At ang mga may akda na ito, bilang unang nakakita ng Hong Dali, ay tiyak na maantig sa kanilang mga puso. Kapag nakilos na sila, hindi na magiging ganoon kadali para sa ibang tao na manghuli ng mga tao nariyan si Young Master Dali, ang Diyos ng kayamanan, maliban kung ang kanyang noo ay natama ng asno. Tanging kapag sinipa mo ito ay tumalon ka sa ibang mga istasyon. Oh, hello, everyone. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang kanang kamay nang makapasok siya sa pinto, na mukhang pinuno ng Nazi, gumawa. 2,000 bawat isa. Pagkatapos ay nakita ng mga may akda ang tinatawag na panache. Direktang dinala ng lalaking dogleg sa likod ni Young Master Hong Dali ang isang napakalaking kahon. Sa sandaling mabuksan ang takip, ito ay puno ng pulang daang yuan na perang papel. Pagkatapos ay lumapit ang 2 babaeng dogleg sa tabi niya na may hawak na money counting machine bawat isa. Ito ay brush and brush, ang tunog ng pag-order ng banknote machine sa buong bulwagan, hindi bababa sa dapat mayroong higit sa 200 mga may akda na lalahok sa taunang pulong na ito. Bilang pagbibilang sa mga empleyadong iyon, hindi bababa sa 500,000 yuan ang iginawad ng ganito. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng mga may akda ay lumuhad, ganap na nasakop. Ano ang isang mayaman? Ito ang tinatawag na pinakakahangahangang mayaman. Ang gantimpala para sa isang tip ay 250,000 nang hindi kumukurap.
Matapos pahalagahan ang lahat, si Hong Dali ay lumakad ng may ngiti at nagsimulang makipagkamay sa lahat. Oh, ikaw ang tiyan ko ng Nether Dragon Palm, tama ba? Oo, ang iyong aklat na, God of Destruction, ay medyo kasiya siya. Hindi alam ni Chen Kun kung tatawa o iiyak, young master, ang isinulat ko ay, Chen Kun Wuji. Pare-parehas sila, pare-pareho, haha, haha. Karaniwang hindi isinulat ni Hong Dali ang pangalan ng may akda kapag nagbabasa ng mga libro, at gumawa siya ng malaking kaguluhan sa sandaling nagsimula siyang magbasa. Ulang, dahil sa makapal niyang balat, hindi niya maiwasang mamula, mahusay ang pagkakasulat. Reward, 10,000 yuan. Sa sandaling iyon, lumapit si Goji at kumuha ng isang piraso ng daang yuan na perang papel at inilagay ito sa kamay ni Yulongzang Chenkon. Hindi nakalimutan ni Hong Dali na paalalahanan siya, lahat, tandaan, ang taong ito ay isang malaking tycoon. Dapat nating hilingin sa kanya na trituhin ang lahat sa isang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan mamaya. Magaling. Malakas na tumugon ang lahat. Dali, marahang hinailan ni Tang Moxon ang manggas ni Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, ano ang ibig sabihin ng mahusay na pangangalagang pangkalusugan? Ang mahusay na pangangalaga sa kalusugan ay. Ang ulo ni Hong Dali ay pinagpapawisan ng mga buto ng melon, ito ay napaka-high-end na pangangalaga sa kalusugan. Saan? Nang makitang gustong magtanong muli ni Tang Moxon, mabilis na nakipagkamay si Hong Dali sa susunod na tao, oh, baka lasing ka na. Magaling kang magsulat. Karaniwang gusto kong basahin ang iyong mga libro sa klase, at pakiramdam ko ay napakasigla pagkatapos basahin ang mga ito. Isa pang 10,000. Matapos makipagkamay ng 5 tao tulad nito, isa pang 50,000 yuan ang iginawad. Inggit at inggit ang mga writer sa likod ko, pero wala silang ginawa. Ang galing talaga ng pagkakasulat nitong 5 Diyos. Sa loob lang ng isang buwan, nakolekta ko ito. Ang mga order na lampas sa 100,000 ay lumampas sa 20,000 at gusto ito ng mga mambabasa. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Matapos magkamayan ang lahat ng mga mambabasa, oras na para sa talumpati ni Hong Dali. Pagkatapos ay dumating si Hong Dali sa entablado at nagsabi lamang ng isang pangungusap, lahat ay pumunta sa aking lugar ngayon. Wala akong masabi. Lahat ay malayang maglaro ngayong gabi at lahat ay libre. Tapos bumaba siya. Malakas ang palakpakan sa ibaba. Tinatayang mula sa kasaysayan ng palakpakan, ito lang ang pagkakataon na ang palakpakan ay maaaring maging napakalakas, maraming tao ang namumula sa palakpakan, taos puso. Kapag nakita mo ang Diyos ng kayamanan, siya ay tatayo sa iyong harapan ng buhay na buhay. Sa pagsasalita, dapat ding pumalakpak ka ng pula. Ang susunod na pagkakataon ay tungkol sa pagbuo ng isang relasyon sa pagitan ng editor at ng may akda. Sina Lin Yanwei, Xu Zong, Qin at Zhang Ruoyu ay pumirma ng mga autograph at nagpakuha ng mga larawan kasama ang lahat. Si Zhang Ruoyu ay tiyak na pumirma ng isang 10 taong kontrata sa Kaiwei Film and Television mula sa pagtatapos ng unang issue ng I Am a Singer. Handa na siyang ipako sa cruise dito mismo. Susunod, nagbigay ng talumpati ang General Manager na si Yang Jiki, nagbigay ng talumpati ang General Manager na si Zhang Wenyang, at nagbigay ng talumpati ang Editor-in-Chief. Ngunit ang bawat isa ay may iisang katangian, iyon ay, ang nilalaman ng talumpati ay napakaikli, maaari pang ang sabihin na ang talumpati ay tapos na sa ilang paghinga lamang. At pagkatapos ay oras na para magsaya ang lahat. Kabilang sa mga ito, ang talumpati ni Zhang Wenyang ang pinakanatatangi, noong mga unang araw, ginagawa namin ang lahat ng uri ng publisidad na nawawalan ng halaga. Sa oras na ito, pinipili ng isang tao na maglagay ng mga patalastas, kaya ano ang magagawa ng aming young master? Huwag magsabi ng kahit ano, huwag gawin ito. Gamitin ang young master sa madaling salita, ginagamit ko ang aking website para mag-aksaya ng pera, hindi para kumita ng pera. Bilang resulta, ang Turkey Bookstore ay nagmadali sa kabila ng oras ng kalye. Pinagtawanan kami ng mga tao sa paggastos ng pera ngayon. Tingnan mo, maraming mga sikat na tao doon. Ang may akda ay pumunta sa aming site para sa mataas na sweldo at mga benepisyo ng Turkey Bookstore at hindi nakayanan ng mga mambabasa, kaya nagpunta rin sila dito. Ngayon, ang trapiko ng Turkey Bookstore ay bumagsak, ngunit ang trapiko ng aming site ay tumaas. Sa parehong bilis, ano ang tawag dito? Sa isang salita, ang young master ay mas mahusay kaysa sa isang hukbo ng 100,000 katao. Sa mga sumunod na araw, sumabog ang buong mundo ng panitikan. Sa pangkat ng may akda ng mga panlabas na site. May akda isa, nakita mo ba ang taunang pagpupulong sa dulo? Napakahusay. Nagdala lang ako ng isang kahon ng pera para magbigay ng mga tips sa lahat. Author 2, nakita ko, napaka-classic ng picture na iyon, ang gwapo ng likod ng young master kong si Kao. Author 3, totoo ba? Narinig ko lang, kung sino man ang may litratong iyon, ipakita mo sa akin. Nag-post ang may akda ng isang larawan. 3 may akda, pupunta ako, isa lang itong tycoon sa mga lokal na tycoon, isang fighting tycoon sa mga tycoon. Author 4, you actually have the leisure to chat here, bakit hindi ka magmadali at magbukas ng libro doon? Ano pang hinihintay mo? Author 1/100, halos nakalimutan ko kung hindi mo sinabi sa akin, hindi na tayo makapaghintay, go, go.
Reader isa ng Turkey Bookstore. Ano ba, lumalala na itong malabo na advertisement sa website. Parami ng parami ang mga patalastas ng sabay-sabay. Gusto mo bang may magbasa ng libro? Reader 2, sino ngayon ang nagbabasa ng libro? Hindi mo pa nakikita ang annual meeting nila. Picture, right? I'm so jealous. Goddess Lee Nainwei is here to sign autographs and take photos. Reader 3, I saw it, I saw it. Ang mga tip ay parang bastard lang. Dumaan ang kahon ng pera. Ang cool ng scene. Dalawa rin ang money counting machine ng babaeng dogleg. Reader 4, ang mga gantimpala ay maliit na halaga, hindi mo ba alam? Ngayon, kunin ang mga kayamanan. Ang autograph ni Goddess Zhang Li Nainwei ay umabot na sa mataas na presyo na 50,000 yuan, at ito ay tumataas pa rin. Reader 3, 50,000 yuan. Reader 4, hindi mo man lang mabibili ang autograph na ito ni Goddess Li Nainwei. Narinig mo na ba ang sinumang pinirmahan niya mula noong debut niya? Hindi, 200 lang sila sa mundo, kaya maiisip mo ang halaga nila. Reader 2, kung gayon ang pirma niya ay talagang sikat. Tama. Reader 4, bukod dito, alam mo ba kung paano niya ito isinulat? Isinulat niya ang Li Nainwei mula sa pamilya ng Young Master na 7 salita. Reader 3, oh, my goddess, oo. Namatay ang mambabasa, tumigil ka na sa pag-iyak, magbasa ka dyan dali. Nabalitaan ko na magkakaroon ng taunang pagpupulong sa ikalawang kalahati ng taon. Makakapunta rin ang mga mayayamang mambabasa. Makukuha rin daw nila ang autograph ng Diyosa, ngunit sa pagkakataong ito ay maaari lang akong. Reader 5, maaari bang pumunta ang isang mayamang tao? Reader 4, ako ay isang mayaman na tao. Magbasa ka doon dali. Maaari kang makakuha ng higit pang mga reward doon ngayon. Maraming pabo. Reader 5, oh, nakuha ko. Sabi nga sa kasabihan, may mga taong masaya at may mga malungkot. Sa loob lamang ng isang buwan, ang katapusan ng mundo ay umuusbong, ngunit ang sitwasyon sa Turkey Bookstore ay madilim. Turkey Bookstore, malaking conference room. Mga tanga, basura. Mariing hinampes ni Liu Mingcheng ang mesa, ang Turkey Bookstore na orihinal na nagtataglay ng pinakamataas na katayuan sa mundo. Ang Turkey Bookstore na may higit sa 1.2 milyong IP bawat araw. Tingnan mo, wala pang isang buwan paano bumaba ang daloy ng oras. May 600,000 na lang ang natitira. Nasaan na ang endpoint? Ang pang-araw-araw na IP ay lumampas sa 500,000, tumataas pa rin ito, tumataas pa rin. Ang parehong mga salita ay lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ikaw ba siya at dapat mo bang sabihin sa akin? Pagkatapos niyang sabihin ito, tumahimik ang buong conference room, lahat ay nakayuko, walang lakas ng loob na magsalita. Wenhao Xing. Itinuro ni Liu Mingcheng si Mr. Xing na may buhok na Mediterranean, Wenhao ang pangalan mo. Ngayon, bakit hindi ka manunulat? Ang Turkey Bookstore, na may pang-araw-araw na trapiko na 1.2 milyon, ay humiling sa iyo na bumaba ang iyong pang-araw-araw na IP sa 600,000. Bumababa pa rin ito. Ano ang sasabihin mo? Young Master, pinunasan ni Mr. Xing Wenhao ang kanyang malamig na pawis, nakita ko na hindi ka masyadong interesado sa nakaraan, kaya naisip ko na dapat nating pagbutihin ang ating pagganap. Hayaan mo akong pasayahin ka, Young Master. Nagkataon na maraming mga manufacturer ang gustong mag-advertise sa finish line nitong mga nakaraang araw, ngunit lahat sila ay tinanggihan, at pagkatapos ay pumunta silang lahat sa amin. Hindi ako nagdadagdag. Total, nagdadagdag ka. Damn it. Sumigaw si Liu Mingcheng, mga patalastas, ginagawa mo ba ito? Nang buksan ko ang pahina ngayon, ang screen ay puno ng mga ad, at mayroong 7 o 8 mga patalastas na lumalabas. Paano mo ito nasasabi, isang mambabasa na kasing edad mo? Ano pa? Nagpatuloy si Liu Mingcheng, nasaan ang pera para sa napakaraming advertising? Nakakuha lang ako ng 4,000 yuan sa isang araw. 1,000 yuan, 120,000 yuan lamang sa isang buwan, ay natalo ang isang bookstore na kasing laki ng sa atin. Sa puntong ito, gustong sipain ni Liu Mingcheng ng gusto ang talunan na ito, ang iyong mga mata ay nasa iyong puwitan. Binabayaran mo ba siya? Si Hong Dali ay isang aliberga. Sa tingin ko ikaw ang aliberga. Siya ay naging sikat sa napakaikling panahon. Ikaw naman, kung ang trapiko ay maalis, kalahati ng mga aklat na na-update sa loob ng 3 araw ay mawawala na. May higit sa 3,000 na mga aklat, at ngayon ay mayroon na lamang na mga aklat, at ngayon ay mayroon na lamang na mga aklat, at ngayon ay mayroon na lamang na mga aklat, at ngayon ay mayroon na lamang 3,000 na mga aklat, at ngayon ay mayroon na lamang 3,000 na aklat, ang natitirang mga libro ay nasa yugto ng pagkumpleto. Tingnan mo ang dulo ng linya. Ang bilang ng mga aklat na na-update sa loob ng 3 araw ay umabot na sa 1,000. Ito ay higit sa 100 kopya, at ito ay dumarami pa rin. Lalong nagalit si Liu Mingcheng, babayaran mo ba siya noon? Sabihin mo sa akin, ang bayad sa advertising ay hindi maliit na halaga. Kung itulak mo pa rin ang pera sa harap, malamang na dahil ito sa iyong utak. Sa tingin ko ay nahuli ka sa pintuan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tuluyan nang bumagsak si Xing Wenhao. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hindi matitiyak ang kanyang posisyon bilang general manager.
Kailangan niyang makahanap ng paraan ng mabilis. Master, gusto ko talagang kumita ng mas maraming pera para mapasaya ka. Kung hindi, bawiin natin ang patalastas ngayon. Alam mo ba na kailangan mong bawiin ang patalastas ngayon? Si Liu Mingcheng ay karapat-dapat na maging pangalawang young master ng pamilya Liu. Bagamat mas mababa siya sa kanyang panganay na kapatid na si Liu Mengzin, mayroon pa rin siyang kakayahan na putulin ang lakas ng isang malakas na tao, bawiin ang lahat ng mga patalastas, at pagkatapos ay baguhin ang bahagi upang maging katulad ng dulong punto. Bigyan mo ako ng higit pang mga patalastas. Ngunit, pero, si Jing Wenhao ay basang-basa, kung gayon, tayo. Basta. Nag-alinlangan siya ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagpa siya, kung gayon ay wala na tayong pagkukunan ng kita. Kita. How dare you tell me about your income now? Galit na sinabi ni Liu Mingcheng, how dare you tell me about your income in such a big turkey bookstore? Sino ang may pananagutan sa pagkawala? Ito. Si Jing Wenhao ay walang imik. Dahil sa maling desisyon niya, nabawasan ng kalahati ang traffic ng turkey bookstore. Hindi niya ito maipaliwanag kahit buong katawan niya ang kausap. Sa huli, ang tanging nasabi niya ay walang magawa, okay. Okay, naiintindihan ko. Dalawa kung hindi tumataas ang buwan ng trapiko, bakit hindi ka nalang mag-impake at lumabas? Kinalampag ni Liu Mingcheng ang pinto, ang daming talunan. Tiyak na hindi alam ni Dali kung gaano kalungkot si Liu Mingcheng. Sa katunayan, hindi na niya tinuturing na katunggali si Liu Mingcheng ngayon na kilala na niya ang kanyang panganay na kapatid na si Liu Mengzin, at kapag tiningnan niyang muli si Liu Mingcheng, hindi niya akalain na nasa parehong liga siya. Para itong isang mayamang binata na buong araw na niyayakap ang mga celebrity at mababa ang tingin sa isang hair salon girl. Kung tutusin, sobrang laki talaga ng difference ng grade. Kaya sa sandaling ito, masayang kinukunan ng pelikula ni Hong Dali ang pagbubukas ng ikalawang yugto ng hindi inaasahan sa ikasyam na palapag ng Chenhui Building. Ang lalaki pa rin na may medyo malalim na boses, ang episode na ito ay itinataguyod ng terminal, Hong Dali, ang aming layunin ay ang dagat ng mga bituin. Hindi na kailangang sabihin, sa sandaling may palabas ang episode na ito, tataas ang bilang ng mga pagbisita sa terminal. Tumataas ito. Hindi ko inaasahan na kukunan ito. Ang mukha ni Hong Dali ay puno ng kagwapuhan, na may kalahating bukas na mga mata, ang pangalan ko ay Wang Dachui. Ngayon ang araw na pupunta ako para sa interview. Siguradong makukuha ko ang posisyon na ito. Habang sinasabi niya ito, napatingin siya sa matabang lalaking dogleg sa tabi niya. Walang sinabi ang lalaking dogleg tungkol sa pagkain ng box lunch, bagkus ay pinisil pa ang kanyang ilong. Ang ganitong uri ng mataba at bilog na asong babae ay gustong makipag-away sa akin, humihingi lang ito ng kamatayan. Pagkatapos ay isang matamis na babaeng dogleg ang mabilis na humakbang pasulong, Opa, salamat sa iyong pagsusumikap. Kailangan kong magtrabaho ng gusto para sa interview mamaya. Tinitigan siya ni Hong Dali na bahagyang nakabuka ang bibig, pinapanood ang babaeng dogleg na umalis, haha. Wahahaha. Pagkakuha pa lang ng plot, nagtawanan na ang lahat sa paligid niya. Hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang tiyan at tumawa, Dali, paano mo naisip ang ganoong eksena? Hehe, sobrang nakakatawa sa akin, ha. Natapos ang paggawa ng pelikula. Kalmado ang mukha ni Hong Dali, nakakatawa kayo. Nagsimula ang panayam. Ang isa pang lalaki na may mabangis na hitsura sa kanyang mukha ay nagtanong, ano ang iyong major? Mababa ba ang ugali na ito sa akin? Gusto ko talagang sabihin sa iyo ng malakas, Tito, kung sino ako. Nag-cross arm si Hong Dali na may galit na galit, ako ang first class scholarship winner sa financial management major ng Changwoo Tianjin University. Tinampal ng lalaki ang kanyang noo sa mesa, lumuhad ka, Ginoo. Nagbago ang screen. Ngunit ang sinasabi ko talaga ay, si Hong Dali ay mukhang walang sigla at down and out, ako ay mula sa Tractor Technical College. Majoring in walking tractors. Ang mga tao. Nagtawanan na naman ang paligid niya. Hindi magtatagal bago ako makakuha ng promosyon at pagtaas ng sweldo, maging general manager, maging CEO, manalo sa Baifumi, at maabot ang rurok ng buhay. Kung iisipin, medyo nasasabik pa rin ako. Makalipas ang 2 oras. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan ng mahabang panahon, sa wakas tapos na tayo sa paggawa ng pelikula. Huminga siya ng malalim, at saka kakaibang tumingin sa mga tao sa paligid niya, ano ang ekspresyon mo? May problema ba? Dali, napakatalino mo, tumawa ng malakas si Tang Moxon kaya hindi siya makatayo ng tuwid, ang galing mo talagang magbiro. Napakaraming trick ang magagawa mo sa isang simpleng video ng aplikasyon sa trabaho, hehe, sabi niya. Pagkatapos ay tumalon siya sa gilid ni Hong Dali, iniunat ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay upang kurutin ang mukha ni Hong Dali, paano mo naisip ito? Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Hayaan mo, masakit. Mabilis na humiwalay si Hong Dali mula sa pagkakahawak ni Tang Moxon, ang mahirap na buhay ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Magpanggap na misteryoso. Hinulat ni Tang Moxon ang kanyang mga labi, ngunit siya ay inosente pagkatapos ng lahat, at hindi nagtagal ay tumawa muli, Dali, grabe ka, ang traffic ng Turkey Bookstore ay mababa na. Tama na.
Gumawa ka ng ganoong advertisement para sa terminal. Sinasabi mo sa kanila na hindi na sila muling magkakatawang tao. Bakit hindi ko nakita na napakasama mo noong una? Ayon, binaluktot ni Hong Dali ang kanyang mga kalamnan at sinabing, okay, ang natitira na lang ay post-production. Ate Kai, wala akong pakialam dito. Huwag kang mag-alala, young master, handa na ang lahat. Ngumiti si Zhang Kai at sinabi, young master, may balak ka bang lumabas para mamasyal? Hilingin kay Nian Wei na sumama sa iyo. Wala siyang gagawin dito ngayon. Pagkatapos niyang sabihin ito, bigla niyang sinabi, ngayon lang pala, Chu Zong. Lumapit si Qin kay young master, hindi ko alam kung anong nangyari. Anyway, si Chu Zongqin ay napaka-discerning pa rin. Sinabi ni Hong Dali, tawagan muna natin siya. Maya-maya, tumakbo si Chu Zongqin at nakita si Hong Dali. Pagkatapos ay tumanggo siya at yumuko, young master, nandito ako. Kamusta ang practice mo nitong 2 araw na to? Hindi naman mahina ang mga kalaban mo, kaya huwag mong isipin lagi na tinatakpan kita. Itigil muna ang mga salitang ito, kung hindi, magiging boring kung ang palabas na ito ay may parehong mga nakatagong panuntunan, ano ang gusto mo sa akin? Oh, ayan na. Sa sorpresa ni Hong Dali, hindi binanggit ni Chu Zongqin ang I am a singer, ngayon, nagpahinga ako sa pagkanta at nagbasa ng Weibo. Ngayon ko lang nalaman na ang isang pribadong zoo sa timog kanlurang sulok ng 4th Ring Road sa kanlurang Beijing ay tila nagbabago ng negosyo at nagpaplanong ibenta ang mga hayop sa zoo. Naisip ko, Xiao the master, and he really likes to keep dogs a opportunity. Lumapit siya at sinabi sa young master. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi niya nakalimutang idagdag, haha, speaking of that private zoo. Kilala ko pa rin ang may-ari ng garden. Kung interesado ka, I can contact you. Oh. Nang marinig ang balita mula kay Chu Zongqin, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali na parang bamilya. Totoo. Kahanga-hanga iyan. Kahanga-hanga ang iyong balita. Akala ko ay walang kabuluhan ng pag-aalaga lamang ng aso, ha. Magaling. Gantimpala. 20,000. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Dumating ang napakagandang pagkakataon paano ito mapalampas ni Zongqin, isang matandang tulad mo. Nagmamadali niyang ibinenta ito, pagkatapos matanggap ang napakalaking pangangalaga mula sa young master, kailangan kong ipahayag ang aking sinseridad, kaya bakit hindi kita kontakan ngayon? Sige, go. Malakas na tumawa si Hong Dali, naku, ang mga hayop sa isang pribadong zoo ay ibinebenta. Ito ay talagang maganda. Ang pagpapakain lang sa kanila sa isang araw ay magagastos ng malaking pera, di ba? This time maraming pwedeng gawin sa paligid ng Tianjing Mountain, haha. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Moxon nang marinig niyang binanggit ni Hong Dali ang paligid ng bundok Tianjing, Dali, mayroon ako para sa iyo. Noong gusto mong bilhin ang lugar sa labas ng Tianjing Mountain, akala ko sinusubukan mo lang gumastos ng pera. Ngayon tingnan, kung bibili ka ng mga hayop na iyon at mag-set up ng isang maliit na zoo o isang bagay sa labas ng Tianjing Mountain, ito ay dapat na napakahusay. At least makakapagsaya ka. Konting balik. Walang nagmamadaling magbayad, sabi ni Hong Dali, pagkatapos makipag-ugnayan sa amin ni Lao Chu, tingnan muna natin ang mga hayop na iyon. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik sina Chu Zong at Qin Dian at nakangiting nagsabi, young master, tapos na tayong makipag-ugnayan sa isa't isa. Tinanong tayo ng may-ari ng hardin kung kailan tayo makakapunta para mas ando niya tayo. Siyempre, si Hong Dali ay mahilig magpunta sa zoo upang makakita ng mga hayop mula pa noong siya ay bata. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito, fair na. Kailangan kong sabihin na si Chu Zongqin ay nasa napakasaya pa ring kalagayan sa oras na ito. Ngunit para sa isang maliit na piraso ng balita, ito ay isang maliit na bagay pa rin upang makatanggap ng ilang gantimpala mula sa young master. Ang susi ay mapasaya ang young master, at tiyak na makikinabang ito sa kanyang sarili sa hinaharap. Sino ang young master? Daan-daang libong dolyar ang ibinibigay bilang mga gantimpala, at tulad ng Diyos ng kayamanan, paano magiging napakasama ng gayong tao? Kung tungkol sa paggugol ng napakaraming oras sa pakikipaglaro sa young master, hindi inisip ni Chu Zongqin na ito ay isang problema. Ang young master ay dapat ang reincarnation ng God of Wealth. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, libu-libong taon siyang mas matanda sa kanyang sarili. Old Chu, nagsasaya si Chu Zongqin nang nakangiting nagtanong si Hong Dali, maasahan ba ang kaibigan mo? Aalis ba siya sa isang magandang zoo? Ano ang nangyayari? Ibigay mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Sinabi rin ni Tang Moxon, ang isang pribadong zoo ay nagkakahalaga ng malaking pera, tama. Bakit hindi mo ito gawin? Ito ay maaasahan, ito ay lubos na maaasahan. Dahan-daw ang sabi ni Chu Zongqin. Ang kaibigan kong ito ay may magandang background sa pamilya. Talagang gusto niya ang mga hayop, kaya namuhunan siya sa zoo na ito. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na balak niyang ibenta ang mga hayop na ito, ngunit hindi siya nagdetalye sa telepono ngayon. Naisip namin na pupunta pa rin kami, kaya hindi na kami nagtanong ng detalyado. Bueno, tumingin si Hong Dali sa tanawing pabalik sa labas ng bintana ng kotse at tumango, itatanong ko ito pagdating natin doon. Mga hayop.
Sinabi niya na may punonibik sa kanyang mukha, at nagtanong, mayroon bang mga tigre, leon, higanteng panda o anumang bagay na katulad niyan? Kung kaya kung kumuha ng tigre sa kalye, siguradong marahas ako. Matagal na akong hindi nakapunta doon, kaya hindi ako masyadong malinaw sa sitwasyon. Saglit na nag-isip si Chu Jongkin, ngunit sa palagay ko ay mayroon siyang napakalaking industriya, tiyak na mayroon siyang ilang mga pambihirang bagay, kung hindi man ay makakakuha siya ng ilang mga lobo at kamelyo. Sa palagay ko ay walang nakapunta doon. Haha, tama na. Tumawa si Hong Dali, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Maya-maya, bumagal at huminto ang sasakyan, at ang driver na si Wang Minggayo ay lumingon at sinabing, Master, nandito na po kami. Isang grupo ng mga tao ang bumaba sa sasakyan sa isang makapangyarihang paraan, at isang nasa edad 50 anyos ang nagmamadaling bumati sa kanya. Nang makita niya si Hong Dali, dali-dali siyang kumusta, narito na si Young Master, pakipasok ka agad. Ang katanghaliang lalaki na ito ay may napakagandang figure. Nakasuot siya ng suit, at ang kanyang tiyan ay nakalabas, na nagpapakita ng sinturon sa kanyang pantalon. Tiyak na sigurado si Hong Dali na hindi nakikita ng lalaking ito ang kanyang mga daliri sa paa kapag nakatayo siya ng tuwid. Oo, gantimpala. 10,000. Si Hong Dali ay nasiyahan sa tawag ng Young Master at tiyak na ginantimpalaan siya, ano ang itatawag ko sa iyo? Ang pangalan ko ay Tang Ya, at matatawag akong Tang Sanzang o Donald Duck ng Young Master. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin at yumuko, pumunta rito ang Young Master sa kabila ng kanyang abalang schedule, na talagang ginagawang puno ng kaluwalhatian ang lugar na ito. Oh, speaking of which, matagal ko nang narinig ang pangalan ng Young Master, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Ngayon ay nakilala ko siya, isa nga siyang dragon at phoenix sa mga tao, pambihira. Hahaha. Ang mga salita at mata ng siyam na bastard sa likod ni Hong Dali ay baluktot ang pambabole ng lalaking ito ay parang mga multo at Diyos, mga taong humaharang sa mga tao at pumapatay sa mga Buddha. Kailangan kong matuto sa kanya kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap. Talagang mahusay ka magsalita, sinundan siya ni Hong Dali sa loob, ibig kong sabihin, Donald Duck, plano mo bang ibenta ang lahat ng mga hayop na ito? Nako, mahirap ipaliwanag sa salita. Dinala ni Tang Ya si Hong Dali sa conference room. Una niyang pinaupo si Hong Dali sa pangunahing upuan, at pagkatapos ay umupo siya sa tabi niya, umiling-iling at sinabing, sa totoo lang, ayoko rin. Mahilig ako sa mga hayop mula pa noong bata ako, kung hindi, hindi ko magagawa ito. Sa oras na iyon, nakakita ako ng ilang mga naliligaw sa gilid ng kalsada. Ang mga aso ay kumakain sa kanila, kaya't ako ay kumain ng mas kaunti, 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 kaya't ako ay kumain ng mas kaunting pera, kaya't ako ay kumakain sa kanila, kaya't ako ay kumakain. Nagrenta ako ng lupang ito at nagtayo ng zoo. Medyo taos-puso ang sinabi niya. Nadama ni Hong Dali na isang mapagkakatiwalaan at tumango, totoo na ang mga hayop ay mabuting kaibigan ng sangkatauhan. Kung gayon bakit gusto mong ibenta ang lahat ng mga hayop dito ngayon? Walang paraan. Si Tang Ya ay naglabas ng mapa na may mapait na ngiti at sinabing, Young Master, tingnan mo ito ang mapa ng ating Tianjin City. Nitong mga nakaraang taon, may 3 malalaking parke sa paligid ng West 4th Ring Road. Lahat ay nasa loob. Sa aking maliliit na braso at binti, hindi ko ito magawa sa isang parke na pag-aari ng estado. Dati, okay lang, ang bilang ng mga tiket ko ay lampas ito sa 1,000,000. Hindi gaano. Ngunit ito ay halos hindi sapat upang suportahan ang pamilya ngunit mas mabuti na ang mga tao ay gumastos ng higit pa at pumunta sa malaking parke. Pagkatapos niyang sabihin ito, naunawaan ni Hong Dali. Kung sabihin, ang negosyo dito ay single, walang iba kundi mga hayop, at ang sukat ay hindi sapat. Ang mga turista ay pumupunta rito para mamasyal, at kapag sila ay tapos na, ang pinakamagagawa nila ay kumuha ng ilang mga larawan bilang souvenir. At sa epekto ng nakapalibot na malalaking parke na pag-aari ng estado, natural na mahirap mabuhay. Si Donald Duck ang tinutukoy ko. Ano sa tingin mo ang mga uri ng hayop? Anong uri ng mga hayop ang naroon? Pagkatapos ng lahat, kailangan pang tingnan ni Hong Dali ang mga uri ng hayop bago gumawa ng desisyon. Kung may napakakaunting mga varieties, at lahat sila ay matanda, mahina, may sakit at may kapansanan, at walang magagandang varieties, okay lang na bilhin niya ang mga ito bilang isang kawanggawa, ngunit ang saloobin ay hindi maganda mayroong 10,000 tao sa isang minuto, at wala tayong oras. Manggagawa. Ang iba't ibang ay medyo kumpleto. Pagdating sa mga hayop, si Tang Ya ay nagpapatuloy, mula sa tigre at leon, hanggang sa unggoy at orangutan, hanggang sa agila, buwitter, paboreal, pheasant, at iba pa. Medyo marami. Kung hindi dahil sa hayop ko, maraming tiket. Mura lang. Matagal na itong sarado, hindi ba? Oo, tama iyan. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niyang may mga tigre at leon doon. Oo, sabi ni Tang Yada. Speaking of which, ang swerte ko.
Nang banggitin ito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Tang Ya, maagang nagbukas ang aking zoo. Noong panahong iyon, ang mga tigre ay hindi gaanong bihira gaya ngayon. Ang kontrol ng estado ay hindi masyadong mahigpit. Nabalitaan ko na ang AITA Invest, ang mga nauugnay na departamento ay espesyal ding nakakuha ng ilang sertipiko ng pagpaparami ng hayop para sa akin, na nagpapahintulot sa akin na mag-alaga ng tigre, leon at iba pang malalaking hayop para sa pribadong layunin. Sabi niya at mabilis na naglabas ng ilang mga sertipiko mula sa portfolio sa tabi niya, young master. Tingnan mo, ito ay sertipiko ng pag-aanak ng tigre, ito ay isang leon, ito ay isang elepante, at ito ang pinakamahalaga, ito ay isang sertipiko ng pag-ampon ng panda. Mayroon ka bang sertipiko ng pagpapatibay ng panda? Si Tang Moxon ay lubos na nabigla. Hinawakan niya ang braso ni Hong Dali at niyugyug ito ng malakas. Dali, maaari mo bang ampunan ang isang panda para sa akin? Pagkatapos ay maaari mong labanan ang aking maliit na bata. Okay. Sinabi ni Hong Dali, may panda ka ba rito? Panda ah. Ang mga chubby ang pinaka-cute at cute, di ba? Ang susi, mayroon ding adoption certificate. Hindi alam ni Hong Dali ang tungkol dito sa Earth, ngunit sa mundong ito, gamit ang certificate ng adoption na ito, kaya niyang itaas ito ng mag-isa. Naglalawi ka na lang kapag naiisip mo ang isang matabang panda na gumagapang sa kwarto mo sa bahay. Hindi yan totoo. Sa kasamaang palad, si Tang Ya ay umiling ng may panghihinayang at sinabing, kaunti lang ang mga panda. Binigyan ako ng adoption certificate noong panahong iyon, ngunit ang pagkakaroon lamang ng sertipiko ay walang silbi. Mahirap humanap ng hayop tulad ng panda na handang palayain siya. Sayang naman. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang bibig at sinabing, mabuti sana kung mayroong mga panda. Iyan ang sinabi mo. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, wala akong pakialam. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Tatanungin kita kung saan pupunta kapag may pagkakataon ka. Tumayo siya at sinabing, sige, dalhin mo muna ako para tingnan kung ano ang kalagayan ng mga hayop sa iyong zoo. Medyo kinakabahan ako, haha. Okay. Pagkatapos ay isasama ko ang young master para tingnan ang mga hayop. Mabilis na tumayo si Tang Ya, young master, please come here. Lumabas ang grupo sa conference room. Nanguna si Ya Chen at ipinakilala si Hong Dali habang naglalakad, binili ko ang lupang ito noong plano kong magtayo ng zoo. Kung hindi dahil dito, matagal nang na-demolish ang zoo ko. Ngayon, mahigit 60 na uri ng hayop ang naririto. Ang kabuuan ay humigit kumulang 500. Habang nag-uusap, dumating ang grupo sa isang malaking damuhan kung saan maraming tuta ang gumugulong. Sinabi ni Tang Ya, ang mga tuta na ito ay lahat ay napakabuti. Ang ganoong uri ng bagay, maaari mo itong hawakan at hawakan hanggat gusto mo, gustong-gusto ito ng mga batang iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa unahan at nakarating sa bahay ng gold pie sa loob ng ilang hakbang. Ang magagandang gold pies ay lumalangoy ng 2 at 3 sa tangke ng isda. Hindi mabanggit ni Hong Dali ang marami sa kanila, ngunit hindi ito naging hadlang sa lahat na panoorin sila. Tiningnan sila ni Hong Dali at sinabing, not bad, lilipat tayo ng direkta pagdating ng oras. Siguradong magugustuhan ko ito ng mga magulang ko. Pagkatapos ng Goldfish House, naroon ang Bird Garden. Habang naglalakad ay pinagmamasdan ito ni Hong Dali, ngunit sa loob lamang ng 3 o 2 minuto, marami siyang nakitang mga ibon na may magagandang balahibo tulad ng mga paboril at loro. Nakita pa ni Hong Dali ang 2 higanteng agila na halos 1 metro ang taas, na nakatingin sa lahat ng may malamig na mga mata. Nang makitang papalapit si Hong Dali, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak. Ang pagkalat na ito ay higit sa 2 metro ang haba na nakakatakot. Haha, okay, good guy. Tumawa si Hong Dali at nagpahayag ng kanyang kasiyahan. Ipagpatuloy mo, mayroong isang pet world sa harap mo. Ito ay simpleng mundo ng aso. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi lang ang Samoan Huskies at Chow Chow Tibetan Mastiffs ang binili ni Hong Dali. Sa kabila ng maliit na sukat ng zoo na ito, mayroong iba't ibang mga aso, tulad ng mga Dachshunds, Pastol, malalaking puting oso, Dalmatians, at iba pa. Mayroong isang malaking puting oso na pinakamainam. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay upang hawakan ito nang hindi gumagawa ng ingay, at doon na lamang natulog. Nang maging komportable ito, tumalikod ito at tumambad sa tiyan, na napangiti si Tang Moxon. Mayroon ding ilan pang maliliit na alagang hayop dito, tulad ng nutria, kuting at iba pang maliliit na hayop, na napaka-cute. Nakita ng isa sa mga cute na maliit na puting pusa si Hong Dali na papalapit at yumuko sa kanya, ngiyaw ng, miyaw, miyaw, miyaw. Ito ay isang Scottish Fold na pusa, mabilis na ipinakilala ni Tang Ya, ang kuting na ito ay isinilang noong ika-18 ng Enero ngayong taon. Mga 4 na buwan pa lang ito ngayon. Medyo mahiyain at masarap noong una. Hindi ko alam kung anong araw ngayon. Ano ba, nagulat ako na hindi ka natatakot kapag nakita kita, young master. Hehe, ang batang ito ay medyo nakakatawa, siya ba ay isang Capricorn? Ang maliit na puting pusa na ito ay medyo cute. Habang tinitingnan ito ni Hong Dali, mas nagustuhan niya ito. Ngumisi siya at inilahad ang kamay dito. Isang daliri, gusto mo ba ako?
Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, ang maliit na puting Scottish Fold na pasang ito ay talagang iniunat ang kanyang pink na padded na mga paa at dahan-daang inilagay ito sa daliri ni Hong Dali, sabay sabing, "Meow, muli." Meow, sigaw ng 2 beses. Hahaha, sobrang saya. Ngumiti si Hong Dali at tumingin sa paligid. Nakita niya ang ilang butil ng mais sa hindi kalayuan na ipinakain sa mga hindi kilalang hayop. Agad niya itong binigyan ng pangalan, "Tawagin kitang Corn mula ngayon." Hehe. Meow, muling iyaw ang maliit na puting pusa na tila nasisiyahan. Maghintay ka muna dito. Babalik ako para makita ka pagkatapos kong maglipat. Pagkatapos aliwin ng maliit na pusa, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, "Tara na at pumunta muna tayo sa ibang lugar." Nasa tabi ito ng pet park. Liger Park. Dapat sabihin na kahit na malapit na itong mabangkarote, pinangangasiwaan pa rin ni Tangya ang lugar ng napakahusay at malinis, at kung ihahambing sa kulay, napakasarap ng pagkain ng mga leon at tigre na ito. Sa oras na ito, ang tigre at ang leon ay naglalakad ng maluwag sa bahay na may malalaking salamin na bintana, hindi natatakot sa mga tao. May tigre din na nagyabang patungo kay Hong Dali at ipinahid ito sa mesa sa gilid. Haha, Donald Duck, mukhang mahilig ka talaga sa mga hayop, hindi napigilan ni Hong Dali na hawakan ang magandang balahibo nito, ngunit nakaharang ito ng salamin. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Hong Dali na sumusulyap siya sa isang direksyon na parang isang bagong kontinente, munting tigre. May maliit na tigre doon. Nakatingin sa direksyon niya, sigurado, sa sulok ng bahay, may isang maliit na tigre. Ang tiger cub, na mukhang 2 o 3 buwan pa lang, ay nakahiga sa lupa at sumisipsip ng gatas. Mabilis na sinabi ni Tangya, "Pinangalanan ko ang maliit na tigre na ito na tigre." Siya ay may orihinal na 3 kapatid na lalaki, ngunit siya ay binili ng Circo noong siya ay ipinanganak pa lamang. Ngayon ay ito na lamang ang natitira. Naaawa ako sa kanya. Hindi ito gumagana. Napakasama ng pangalan, hindi ito maganda pakinggan. Binago ni Hong Dali ang pangalan ng walang pag-aalinlangan, "Bibigyan kita ng isa." Hinawakan niya ang baba niya at nag-isip sandali, saka nagliwanag ang mga mata niya at naalala niya ang ginawa niya noon. "Nakakita ako ng isang nakakatawang French na pelikula na binansagan ng isang Dalian native. Ang pelikula ay tinawag na, Shut Up. Ang isa sa mga lalaking bida dito ay napaka-interesante. Agad niyang hinampas ang kanyang hita, mula ngayon, tawagin na natin itong Gundam." Wow, ha 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 ha. Napakatangang pangalan. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, hindi ito kasing ganda ng tiger. "Oy, Gangdaner ang pangalan ko. Taga Montaki ako, yun lang." Tumawa siya ng malakas at sinabing, "Ibibili ko ito pagdating ng panahon." Oops, ang maliit na tigre na Gundam ay maglilinis ng daan. Napakadumi na iniisip lang iyon. Habang nagsasalita siya, lumakad siya, at pagkatapos umalis sa Liger Park, dumating siya sa Bear Mountain. Ang walang muwang na oso ay umupo sa ibaba at tulala kay Hong Dali at sa kanyang grupo, habang ang iba ay tamad na nakahiga sa lupa at humikab. Ang huling kawili-wiling museo ay Monkey Mountain. Mayroong hindi bababa sa 100 mga unggoy sa buong Monkey Mountain, na tumatakbo sa buong lugar. Ang pinaka-interesante ay isang uri ng unggoy na may mahabang buntot. Madalas nitong hinihila ang mahabang buntot ng kasama nito para umindayog, na nagpapangiti kay Tang Moxon. Ang pinaka-nakakatakot ay ang chimpanzee. Hindi naisip ni Hong Dali na ang chimpanzee ay maaaring maging napakalaki, halos tulad ng isang maliit na bundok. Sa nakikitang napakaraming tao na pumupunta sa kanya, tinatamad na lang niyang pinisil ang kanyang ilong. "Nga pala, Donald Duck, magaling ka talaga sa lahat ng uri ng hayop," hindi napigilan ni Hong Dali na humanga, "bihira lang talaga na marami kang makukuhang hayop sa pribadong zoo." "Haha, it's a good time," humalaklak si Donald Duck at sinabi, "Noong unang binuo ang lugar na ito, medyo madaling mag-alaga ng mga hayop. Sa nakalipas na 10 taon, ang mga bihirang hayop ay lalong naging bihira. Gaano man kagaling ang mga hayop, mahirap makuha ang mga ito. Bukod pa rito, ang mga nasa malalaking parke na pag-aari ng estado ay, hindi ko matitiis na hayaan ang mga hayop na ito na kunin ang mga mayaman at mabait na tao." Ang mga salita ni Tangya ay tunay na taos-puso, at si Hong Dali ay hindi nag-alinlangan sa kanyang sinseridad. Ang napakalaking grupo ng mga hayop ay hindi maaaring alagaan. Ang lahat ng mga tubo ng buhok ay kumikinang ng maliwanag, at masasabi mo sa isang tingin lang na ang pagkain ay medyo masarap. Pagkatapos ng mga salitang iyon, dinala ni Tangya si Hong Dali at ang iba papabalik sa conference room. Pagkaupo ng lahat, nagpatuloy si Tangya, "Well, speaking of it, alam ko rin na mahirap humanap ng taong kukuha sa mga hayop na ito. Kung tutusin, napakaraming hayop. Kung ilang uri lang ang ayos, at ilang mayayaman ay maaaring handang bilhin ang mga ito pabalik at panatilihin ang mga ito sa bahay, ngunit mahirap pangasiwaan ang napakaraming hayop. Ang zoo ay hindi mabubuksan, at walang maiiwan ang iba. Takot na mamatay sa gutom, pagkatapos ng lahat, ang mga handang palayain ng mga hayop na ito ay dapat isaalang-alang bilang kawanggawa, na hindi madali. Kailangan kong sabihin na si Tangya ay nagsasabi ng totoo at hindi niloko si Hong Dali na bilhin muna ito. Mayroong higit sa 600 mga hayop, kabilang ang malaki, katamtaman at maliit.
Kapag nabili na ang malalaki at mahahalagang hayop, hindi na maipagbibili ang mga natitira. Wala siyang mapagkukunang pinansyal para pakainin ang mga hayop na ito araw-araw, kaya ang natitira ay mayroong dalawang paraan, ang isa ay ang pagpapakawalan ng mga hayop at ang isa ay ang maghintay na mamatay sa gutom. Matapos palayain, nakasanayan na ng mga hayop na ito na manatili sa zoo at halos mawalan na sila ng kakayahang makahanap ng pagkain. Sa huli, karamihan sa kanila ay mamamatay sa gutom. Malungkot, malungkot talaga. Walang magawang umiling si Tang Ya, kaya nabalitaan kong kasama ni Mr. Chu ang young master kamakailan. Nagkaroon kami ni Mr. Chu ng relasyon, kaya't maaari lang akong humingi ng tulong kay Mr. Chu. Hinayla ko na ang mga string, young master, please don't blame me. Napahiya din si Chu Jongkin, young master, tingnan mo ito, hindi ko talaga mapigilan. Well, okay lang, next. Don't make all these twists and turns with me, just say what you want. Walang pakialam si Hong Dali at nagtanong lang, ang problema, kung bibilhin ko ang mga hayop na ito, saan ko ilalagay ang mga ito? Tatagal ang construction, di ba? Ito ba? Saglit na nag-isip si Tang Ya, ang problema ni Hong Dali ay talagang mahirap harapin. Walang lugar upang ilagay ang mga hayop na ito, kaya hindi nila ito mabili. Hindi nila kayang panatilihin silang lahat. Sa isang hola. Sa pag-iisip ng huling bagay, nagngangalit si Tang Ya, mayroon pa akong halos 2 buwan na oras ng paghahanda dito, at pagkatapos ay kailangan itong palitan sa ibang mga industriya. Sa 2 buwang ito, ang pangunahing gusto ng young master ay magpahinga, kaya hayaan mo muna ako. Nagkataon na may mga breeder. Pagkalipas ng 2 buwan, maaaring dumating ang young master at handa na ang lugar. Pagkatapos ay maaari na lang siyang magpadala ng sasakyan. Sa huli, hindi niya nakalimutang idagdag, kung hindi utol ang young master, pwede na natin itong alisin. Ang mga batang breeder na ito ay maaari ding direktang kunin, at maaaring baguhin ang kontrata. 1,000 at 2,000 ang buwan ng sweldo, at sapat na ang isang pagkain sa tanghali. Well, this time kahit na ang mga breeders ay handa na, para mailigtas ni Hong Dali ang kanyang mga alalahanin, kaya't maaari rin niyang gawin ito. Sabi niya, pagkatapos ay naayos na. Magkano ang magagastos kung bibilhin ko ang lahat ng mga hayop na ito? Alam mo rin na ang mga mamimiling tulad ko ay hindi madaling mahanap. Alam ko, alam ko. Nang marinig ang pangako ni Hong Dali, napuno ng kagalakan si Tang Ya. Ang batang master na ito ay kinilala ng mundo bilang isang aliberga, at ang mga bagay na ipinangako niya ay hindi kailanman nabigo. Agad siyang naglabas ng isang ulat at iniabot ito, na nagsasabing, narito ang mga partikular na account. Binayaran ko sila batay sa kasalukuyang pinakamababang presyo. Lahat ay mahilig sa mga hayop. Natural, hindi ko sasamantalahin ang young master. Sa bagay na ito. Hinding-hindi gugustuhin ni Hong Dali na basahin ang form na ito, kaya itinapon niya ito ng diretso kay Ling Xiaoyi. Xiaoyi, tulungan mo akong tingnan. Kinuha ni Ling Xiaoyi ang form, binasa ito ng pataas at pababa, tumango at nagsabi, Young Master, sundin ang aking mga tagubilin sa palagay ko, ang kabuuang presyo ay 2.7 milyon, na napakamakatwiran. Ayan na. Direktang nagpasya si Hong Dali, bibigyan kita ng 3 milyon. Ang 2.7 milyon ay sa iyo. Bibili ako ng pagkain para sa mga hayop na ito. Kung wala kang sapat na pera, maaari mong ilagay muna ito at sabay nating aalamin ito mamaya. Okay. Young Master, ang saya talaga. Mabilis na kinuha ni Tang Ya ang kontrata at sinabing, Young Master, pirmahan mo lang dito. Oo. Isinulat ni Hong Dali ang mga salitang, Hong Dali, sa kontrata. Sa sandaling ibinigay niya ang kontrata kay Tang Ya, may biglang, ding, sa kanyang ulo. Mukhang natigilan si Hong Dali. Side Mission 1, ang mapagmahal na alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, tulungan ang mga mahihirap na maliliit na hayop. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 5,881,000. Mission Reward, ang pamagat ng Animal's Best Friend. Epekto ng pamagat, maaaring protektahan ang host mula sa mga pag-atake ng malalaking hayop maliban kung aktibong umaatake ito. Antas ng pamagat, Junior. Karagdagang tala, ang gawaing ito ay opsyonal at automatikong i-clear pagkatapos mag-upgrade ng system. Ang dating hindi alam na mga kinakailangan sa misyon ay inihayag sa oras na ito. Gaya ng inaasahan ni Hong Dali, ito ay upang matulungan ang mga mahihirap na maliliit na hayop. Siyempre, hindi ito isang sorpresa kay Hong Dali. Ang talagang ikinagulat niya ay ngayong araw na ito, masasabing busog siya sa pagkain at gumastos ng pera para ipambili ang mga hayop sa zoo na ito ay dahil lamang sa kanyang pagmamahal. Ang ganitong bagay ay talagang nagtulak sa antas ng pagkumpleto ng gawaing ito sa 5,881,000. Higit sa kalahati. Napaka-refreshing. Ngayon, halos natapos na ni Hong Dali ang 2 side task na ito. Ang pag-unlad ng kabilang panig na gawain, ang natural Little Prodigal Son, ay umabot na rin sa 5,321,000. Ay nako, napabuntong hininga si Hong Dali sa kanyang puso, talagang swerte ito na hindi mapipigilan. Sa sandaling sinabi niya ito, si Hong Dali ay ganap na natigilan. Dahil may natuklasan siyang nakakagulat.
Ang malalaking salita sa system panel sa kanyang isipan ay halos mawala ng malay kay Hong Dali. Ang kasalukuyang halaga ng pera na ginastos upang makipagpalitan ng mga puntos ng katangian, 36 na puntos. Mga katangian ng host, lakas, 36. Bilis, 75. Mga reaksyon, 72. Kalusugan, 100. Sexual na pagganap, 100. May natitira pang 41 puntos bago maabot ang buong katangian ng host. Damn it! Nadala ako kaya nakalimutan ko na ito. Kinakalkula sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na kung gumastos pa tayo ng 4.1 milyon, maa-upgrade ang system. Hindi mahalaga ang pag-upgrade ng system, ang mahalaga ay kung hindi makumplito ang dalawang side task na ito, kakanselahin sila ng system. Ang pagkansela nito ay nangangahulugan na hindi mo na ito matatanggap muli. Hindi, ito ay ganap na hindi posible. Si Hong Dali ay nabalot ng malamig na pawis at mabilis na nagtanong kay Ling Xiaoyi na nakatayo sa isang tabi, Xiaoyi, ilang burol sa labas ng ating Tianjing Mountain ang hindi pa nalilimas? Kaya mo ba? Hindi ba pwedeng mas mabilis? Kinuha ni Ling Xiaoyi ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at sinabi, bumalik sa Young Master, wala pang kalahati nito ang nalinas na ngayon. Kung tutuusin, masyadong malaki ang lugar, at maraming mga plastic bag at iba pang bagay na nakasabit sa mga tuktok ng puno ay nangangailangan ng mga manggagawa. Mas mahirap umakyat sa puno at mamitas nito. Nako, hindi ako mag-alala tungkol doon, mabangis na sabi ni Hong Dali, magpatuloy sa pagpapadala ng mas maraming manpower, mas nababalisa ako tungkol sa bagay na ito. Halos hindi niya sinasadyang malik ang impormasyon tungkol sa system. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita, ang mga hayop na ito ay hindi makapaghintay. Okay, naiintindihan ko. Mabilis na sumang-ayon si Ling Xiaoyi. At, ipinagpatuloy ni Hong Dali ang pag-uutos, Xiaoyi, tulungan mo akong makahanap kaagad ng isang tao na maibabalik sa akin ang lahat ng naliligaw na pusa at aso sa lungsod at alagaan silang mabuti. Ilan sila, kung gaano karami ang gusto mo? Oo, oras na para mabuhay. Ngayong alam na natin ang mga kinakailangan ng unang panig na misyon, natural na kailangan nating magsimula ng mabilis. Naghihintay ang oras para sa huling 4.1 milyon. Sa kabutihang palad, hindi gaanong gastos ang paghahanap ng mga ligaw na pusa at aso, kung hindi ay talagang umiiyak si Hong Dali. Dali. Ang gulat na bibig ni Tang Moxon ay bamuka sa isang hugis na, oh, bakit ang dami mong naliligaw na pusa at aso? Plano mo bang gamitin ang mga ito para pakainin ang mga leon at tigre? Bigyan mo sila ng merienda. Matapos sabihin ito ng maliit na batang babae, naramdaman niya na hindi ganoong tao si Hong Dali, ngunit hindi tama iyon, mukhang hindi ka masyadong madugong tao. Siyempre hindi ako masyadong madugong tao. Inilibot ni Hong Dali ang kanyang mga mata. Ang alibughang anak ay natural na sumagot, paano ko palalampasan ang napakagandang pagkakataong mawalan ng pera? At oo nga pala, hindi ba sa tingin mo nakakaawa ang mga ligaw na pusa at aso? Totoo iyon. Ipinahayag ni Tang Moxon na sumang-ayon siya sa mga salita ni Hong Dali. Aniya, anyway, hindi kita mapipigilan na sayangin ang kapalaran mo, kaya gawin natin. Ang pag-ibig ay medyo masarap, at least may sense ka gumastos, hehe. Ano ang ibig mong sabihin sa pagkakaroon ng katinoan, sabi ni Hong Dali ng mapang-uyam, kami ay matalino. Sa sumunod na 2 araw, isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa Tianjing City, naghahanap ng mga naliligaw na pusa at aso sa buong lansangan. Nagtanong sila tungkol sa mga taong nakita nila. Nang maglaon, magiliw silang tinawag na So Asterisk Hong Dali, isang miyembro ng Dog Clan, ay hindi makapagsalita. Gayunpaman, hindi siya nakaimik. Sa oras na ito, nakahiga siya sa mesa, nakatitig sa screen ng system sa kanyang isip. Side Mission 1, ang munting alibughang anak ng pag-ibig. Mga kinakailangan sa misyon, tulungan ang mga mahihirap na maliliit na hayop. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 7,571,000. Side Mission 1, ang mapagmahal na maliit na alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, tulungan ang mga mahihirap na maliliit na hayop. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 9,381,000. Side Mission 1, ang mapagmahal na maliit na alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, tulungan ang mga mahihirap na maliliit na hayop. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 11,421,000. Tataas ang pag-unlad ng misyon sa bawat oras na lumilipas. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 13,531,000. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 15,791,000. Naghihintay hanggang sa katapusan, pagkatapos ng hindi paglaktaw ng 3 buong oras, sa wakas, isang malinaw na ding na tunog ang nagmula sa system. Side Mission 1, ang mapagmahal na alibughang anak. Katayuan ng gawain na kumpleto. Ang kasalukuyang antas ng pagkumpleto ay 18,851,000. Mission Reward, ang pamagat ng Animal's Best Friend. Epekto ng pamagat, maaaring protektahan ang host mula sa mga pag-atake ng malalaking hayop maliban kung aktibong umaatake ito. Antas ng pamagat, Junior. At pagkatapos na mailabas ang anunsyo na ito, nagkaroon ng karagdagang paliwanag.
Ang pagkumpleto ng gawaing ito, perpekto. Karagdagang tandaan isa, ang host ay negil iligtas ng maliliit na hayop na nangangailangan ng tulong dahil talagang mahal niya ang mga hayop at hindi niya nakumpleto ang gawain para sa pagkumpleto ng gawain. Mga karagdagang reward, ang epekto ng pamagat ay pinabuting, at maaaring tumaas ang antas ng pamagat. Karagdagang tandaan dalawa, ang pamagat na ito ay isang nakatagong pamagat at hindi kailangang isuot ng host. Magkakabisa ito kapag natapos na ang gawain. Kung ang host ay hindi gagawa ng inisyatibo sa pag-atake, anumang laman at dugong hayop ay hindi sisilakay sa host. Kasabay nito, ang pabor ng host sa anumang laman at dugong hayop ay tataas, at ang laman at dugong nilalang ay hindi gagawa ng inisyatibo na maging masungit sa ibang tao kapag ito ay nasa paligid ng host. Nang makita ang dalawang pandagdag na tagubaylang ito, hindi napigilan ni Hong Dali ang pagtawa ng mahabang panahon. Napakagandang dagdag na gantimpala, mayroon ba? Kaya, mula ngayon, hindi ba tayo makakapag-shopping na may agila sa ating mga balikat at isang tigre sa ating mga kamay? Aalis na ako, naiisip ko lang na masaya na ako. Tinatayang walang malaking playboy at alibughang anak sa kasaysayan ng tao ang kasing dangal ko. Lumabas ka. Ngayong nakuha na ang titulo, bakit ka pa nagdadalawang isip? Desidido siyang lumabas at dinala ang maliit na tigre na si Gundam. Guro, humihingi ako ng isang araw para lumabas. Guro, sige, sandali lang. Halika, huwag kang mapagod. Oo, alam ko. Tingnan mo, kailangan akong alagaan ng guro kapag umalis ako. Napakalakas at dominante niya. Pagkalabas ng paaralan, agad siyang binati ni Gio Daogo, young master. Maglakad tayo sa zoo. Tumawa si Hong Dali at diretsyong sumakay sa kotse, nababagot ako ngayon, hindi ako makaupo. Pasyalan natin ang maliit na tigre na iyon. Ang driver ay halos mabulunan ng isang subaw ng tubig, Master, tigre iyan, kahit maliit ay ligaw. Kung makagat ka, okay lang, sabi ni Hong Dali. Medyo mahinahon, huwag kang mag-alala, ito ay ilang buwan pa lang. Siya nga pala, bumili ng karne ng baka at karne ng tupa o kung ano ang dadalhin mo sa paglalakbay. Dapat ay makakain na ito, di ba? Ang zoo ni Tang Ya. Young Master, balak mo ba talagang kunin itong Gundam bilang isang alagang hayop? Ang mukha ni Tang Ya ay nababalot ng malamig na pawis. Isa itong tigre. Madaling sabihin noong bata pa siya, ngunit ang bagay na ito ay lumago ng napakabilis. Huwag maghintay ng kalahating taon. Matapos kagatin ang Young Master na si Hong Dali, wala siyang choice kundi mag-empake at tumakas. Ayos lang, huwag kang mag-alala, hehe. Siyempre hindi partikular na sasabihin ni Hong Dali kung bakit okay lang. Anyway, kahit gaano pa niya sabihin, maaari rin siyang direktang pumunta, bilasan mo, manguna ka. Okay, sabi ni Tang Dali. Ya Foscan. Gayunpaman, hiniling ito ng Young Master, kaya tiyak na hindi siya maglalakas loob na tumutol dito. I can only hope na walang mangyari sa Young Master. Pagdating nila sa Tiger Park, hiniling ni Tang Ya sa bantay na ilabas ang maliit na tigre. Maya-maya, may inilagay na maliit na mabalahibong bagay sa harap ni Hong Dali. Young Master, dinala ko dito, mag-ingat ka. Kahit anong mangyari, hindi mo ito papayag ang nasa tabi mo kapag natutulog ka. Kung hindi, baka makagat ka nito habang natutulog ka. Ang breeder ay hindi nagsasalita ng kalokohan. Paglalaroan ito ng may-ari ng tigre na ito habang siya ay gising. Walang problema, ngunit walang sinasabi kung ano ang mangyayari sa oras na ito ay nakatulog. Ang mga tagapag-alaga ay nakikitungo sa mga hayop na ito sa buong araw, at kailangan nilang maging maingat. Huwag kang mag-alala, yumuko si Hong Dali at iniunat ang kanyang mga daliri upang dahan-daang hawakan ng maliit na tigre na Gundam. Gundam, halika at tawagan mo ako para halikan. Ito ay kakaibang sabihin na ang natulalan ng mga mata ng lahat ng tao sa paligid niya susunod. Ang maliit na tigre na si Gang Banner ay gamulong-gulong sa lupa, inilantad ang kanyang mabalahibong tiyan, at hinaploads pa ang daliri ni Hong Dali. Ha. Napakabuting bata. Tuwang-tuwa si Hong Dali. Ang mga tigre ay likas na mabangis na nilalang, at maging ang mga ilang buwan pa lamang ay puno ng puot sa mga hindi uri. Ngayon ay napaka-friendly niya sa akin. Hindi na kailangang sabihin, ang pamagat na ito ng matalik na kaibigan ng hayop ay talagang makapangyarihan. Tara na, ipapasyal kita. Hindi ko nakalimutang sabihin kay Tang Ya, by the way, ilabas mo yung kuting na corn, lahat sila ay pusa, sabay na lang tayong maglakad. Pinagpawisan si Tang Yafo, ito ba ay maaaring magkapareho ang pusa at pusa? Ngunit dapat matupad ang sinabi ng Young Master at mabilis siyang pumunta sa breeder. Hawak-hawak ang maliit na tigre na Gundam sa kanyang mga bisig, ngumiti si Hong Dali habang naglalakad. Hahaha, ako na ang magiging amo mo mula ngayon, halika, halikan mo ako. Iniunat niya ang kanyang bibig. Dahil dito, nang ang mga tao sa paligid niya ay sobrang takot na halos lumundag ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, ang maliit na tigre ay talagang lumapit sa kanyang maliit na ulo, inilabas ang kanyang dila at dinilaan si Hong Dali. Ha. Napakagaling. Napabulala si Hong Dali nang may kasiyahan, ako ang magiging boss mo mula ngayon. Gusto mo bang maging masunurin? Sinasabi ko sa iyo na pumunta ka sa silangan, ngunit hindi ka pinapayagang pumunta sa kanluran.
Sinasabi ko sa iyo na manghuli ng mga aso, ngunit hindi ka pinapayagang maghabol ng manok. Kung may gustong sumakit sa akin, kagatin mo lang ako hanggang mamatay. Ang Little Tiger Gundam ay walang nagawa sa sandaling ito, ngunit sumigaw lamang ng malakas. Umuungol. May kasabihan na ang dagandong ng tigre ay yumanig sa mga bundok at kagubatan. Hindi alam ni Tang Moxon kung mayayanig ba nito ang lungsod. Ngunit nang makita niya ang maliit na tigre na Gundam sa mga bisig ni Hong Dali, talagang nabigla ako. Dali. Sumigaw si Tang Moxon, at sumugod upang kunin si Gang Banner. Ayaw mo ng iyong buhay, paano kung kagatin ka nito? Halika sa akin dali, ibabalik ko ito. Kung saan, kahit na ang batang babae na gusto ko ng mga mabalahibong hayop, ngunit malinaw na ang mga tigre ay tiyak na wala sa kanila hindi bababa sa paghawak sa kanila sa aking mga braso at pagmamasid sa kanila mula sa malayo ay malinaw na dalawang magkaibang bagay. Ngunit nang makita ni Tang Moxon si Hong Dali na may hawak na Gundamer, ang una niyang reaksyon ay ang pagmamadali upang paghiwalayin ang Gundamer at Hong Dali. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Hong Dali. Hindi ka ba natatakot sa mga tigre? Si Hong Dali ay mukhang nalilito, naaalala ko noong nagpunta tayo sa zoo, tila hindi ka ng ahas na lumapit. Kalokohan, hindi ka ba natatakot? Kinurot ni Tang Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong, pero mas natatakot akong makagat ka nito. Masyado ka bang nagmamalasakit sa akin? Natigilan si Hong Dali. Iyon, syempre. Namula ang mukha ni Tang Moxon at bumulong, at least in name ako ang fiancé mo, okay. Hindi sinabi ng batang babae ang iba, ngunit ramdam ni Hong Dali na parang tinatrato niya siya ngayon. Hindi nakakainis tulad ng sa simula. Actually, wala lang. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, Gundamer, halika at halikan ako. Ang maliit na tigre na Gundamer ay nagbigay kay Hong Dali ng isang mapagpasyang dilaan. Ito, naiintindihan ka ba nito? Nagulat muli si Tang Moxon. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na ito hinawakan, ngunit maingat na inilapit ang aking mukha. Bueno, maaari mo bang hilingin dito na halikan din ako? Napaka-cute nito ngayon lang. Ito ay simpleng bargain na inihatid sa iyong pinto. Desididong utos ni Hong Dali, halikan mo ang iyong magiging hipag. Muling dinilaan ni Gang Danner si Tang Moxon. Nang makita na ang maliit na tigre ay napakamasunurin, si Tang Moxon ay hindi na natatakot sa pagkakataong ito, at sumigaw ng nakangiti, napakakiliti nito. Dali, maaari mo bang hayaang hawakan ko ito saglit? Mukhang napakabait nito at hindi gumagawa ng anumang ingay. Okay. Inilagay ni Hong Dali si Gundamer sa mga bisig ni Tang Moxon, kung ganoon ay hawakan mo ako sandali, pagod lang ako. Sa sandaling pumasok si Gundamer sa mga braso ni Tang Moxon, itinulak niya siya pabalik-balik, na napangiti si Tang Moxon. Biglang sumigaw si Hong Dali, narito ang malaking masamang tao, magtago ka na. Pagkatapos ay biglang ibinaon ni Gundam ang kanyang mabalahibong maliit na ulo sa ari ni Tang Moxon, kaya namula si Tang Moxon, malaking masamang tao. Dalawa sa kanila. Lahat sila ay masamang tao. Sinamantala ako ng mabahong lalaking ito. Ngumuso si Hong Dali, damn it, hindi ko akalain na sinamantala kita. Ba! Nagulat ang buong West 4th Ring Road ngayon. Tingnan mo, nanay, mayroong isang maliit na tigre doon. Isang batang babae na mga 4 o 5 taong gulang ang nagturo kay Gundam na sumusunod kay Hong Dali sa kanyang paanan, napaka-cute, tigre talaga. Pagkatapos, iyon. Pawis na pawis si mama, hindi maaaring tunay na tigre iyon. Tumingin dito si Gundam, ngumuso, at saka nagpatuloy sa pagkalat ng marilag. Isa talaga itong tigre. Halos hindi na matakot si nanay. Binuhat niya ang bata at sinabing, bilasan mo, mag-ingat ka sa pagkain mo. Hindi pwede, nay, tingnan mo, ang ulo ng tigre na yan may maliit ding puting pusa na nakahiga sa kanyang likod, napaka-cute. Lubhang gustong bumaba ng batang babae nang matagpuan niya ang bagong mundo, nay, gusto ko silang makita, okay. Ito, ang tigre ay nakahiga sa ulo nito. Ito ay isang pusa. Mukhang hindi masyadong mabangis, bueno, pupunta ako at magtatanong kung maaari akong kumuha ng litrato. Huwag ka nang lalapit. Mag-ingat sa pagkagat. Well, okay. Masunerang tumango ang batang babae. Maingat na nilapitan ni Mama si Hong Dali, at nagsimulang magtanong ng 2 metro lang ang layo niya, ito. Itong young master, gustong makita ng anak ko itong maliit na tigre. I wonder if, possible ba? Paano ko sasabihin, ang pag-ibig ni nanay ay talagang pinakadakila at pinakamatapang sa mundo. Kung normal na panahon, kaharap si Hong Dali, mukha siyang playboy mula sa isang pamilya, at siguradong magtatago siya hanggat maaari, ngunit sa oras na ito para sa kapakanan ng kagustuhan ng anak, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking lakas ng loob. Sa kabutihang palad, kahit na si Hong Dali ay naghahangad na maging pinakamalaking talunan sa mundo, ang kanyang karakter ay maganda pa rin. Oh, sige, hilingin mo lang na pumunta siya at tingnan kung gusto mo, ngunit mag-ingat at maging mahinahon. Nang marinig ang pahintulot ni Hong Dali, nakahinga ng maluwag si Mama, tumalikod at tinawag ang kanyang anak, baby, halika rito, tingnan mo ang maliit na tigre. Okay. Tumakbo ang batang babae, tumakbo ng malapit ng ilang segundo.
Pagkaraan ng ilang hakbang, narating niya ang gilid ni Hongdali, pagkatapos ay tumingkayad at gumalaw ng paunti-unti, at sa wakas ay lumipat sa harap ng maliit na tigre na si Gondomar. Itinagilid ng batang babae ang kanyang ulo at tumingin kay Gondomar, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay dahan-daang iniunat ang kanyang kamay. Maingat na hinawakan ang buhok sa likod ni Gondom. Kung saan, dahil sa impluwensya ng titulong, matalik na kaibigan ng hayop, ni Hongdali, si Gondomar ay masunurin kumpara sa masunurin na tuta. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata at ipinahid ang kanyang ulo sa mapuputi at malambot na mga kamay ng maliit na babae. Hajijek, nanay, napakagaling niya. Natuwa ang batang babae kaya natawa siya. Nang makitang masaya ang kanyang anak, nadama ni nanay na bihira ang pagkakataon, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang mobile phone at kinuha na ng litrato ang napaka-classic at nakakabagbag damdaming eksenang ito. Dali, lihim na hinayla ni Tang Moxon ang manggas ni Hongdali, napakabait ni Gondom, paano mo nagawa iyon? Tiyak na hindi magiging madali para sa sinuman na sagutin ang tanong na ito, ngunit para sa Hongdali, hindi ito ang kaso. Bagay, gusto rin itong maging alibughang anak, aba, alibughang tigre. Ito ay tinatawag na pula kapag malapit sa pula, itim kapag malapit sa tinta. Tang Moxon. Hindi nagtagal, ang kilusan dito ay umakit ng maraming taong dumaraan. Nakita ng mga bata na may isang cute na maliit na tigre dito, at hindi ito magagalit kung may humawak dito. Lahat sila ay sumisigaw na lumapit, ngunit sa isang sandali, si Hongdali at ang iba pa ay napalibutan mula sa loob hanggang 3 palapag ang layo. 3 palapag. Sa kabutihang palad, ito ang kanyang teritoryo, at ang mga taong ito ay madalas na nakikita siyang naglalakad sa kanyang aso, kaya hindi sila nagsisisiksikan sa kanya tulad ng ibang mga lugar na humihingi ng mga autograph, mga larawan, o panganganak ng mga bata. Sa madaling sabi, ang atensyon ng lahat ay halos lahat sila ay nakalagay sa cute na maliit na tigre na Gondom. Ilang sandali pa, walang tigil ang tunog ng pag-snap ng mga larawan. Wala namang magawa, magsaya na lang tayo sa mga tao ngayon. Sa oras na ito, lubos na nasisiyahan si Hongdali. Pakiramdam niya ay siya ang emperador na bumibisita sa pribadong inkognito, kailangan kong sabihin, ang pakiramdam na ito ay medyo maganda. Habang nanunood ng mga taong kumukuha ng litrato gamit ang Gondomar, biglang nakakita si Hongdali ng isang batang babae sa di kalayuan, nakasilip ang kanyang ulo mula sa isang sulok at nakatingin sa gilid na ito. Siya ay malamang na mga 13 o 14 na taong gulang, na may buong mukha. Ang lahat ay madilim at kulay abo, at ang kanyang tunay na mukha ay hindi makita, at siya ay mukhang mahiyain. Nang makita niya si Hongdali na nakatingin sa kanya, agad niyang inikot ang kanyang ulo sa takot at ibinaba ang kanyang ulo. Ano ang nangyayari sa batang babae na ito? Nagtataka si Hongdali at muling tumingin dito. Tamang-tama, pagkatapos ng maliit na batang babae ay binawi ang kanyang ulo para sa isang sandali, siya ay lumabas muli at tumingin sa maliit na batang babae na napapalibutan ng mga bata. Puno ng pagnanasa ang maliit na mukha ni Tiger Gondom. Ha! Gusto mo rin makita si Gondom, pero wala kang lakas ng loob na lumapit. Dahil siya ay isang dandy, siya ay dapat magkaroon ng estilo ng isang malaking dandy. Hindi nag-aksaya ng oras si Hongdali at direktang nag-utos sa isang lalaking kalunan, dalhin mo rito ang batang iyan. Okay. Ang lalaking dogleg ay talagang isang propesyonal. Nagmamadali siyang lumabas sa bilis na matatawag na 100-meter race, ngunit tumagal lang ng 10 segundo. Siguro 8 segundo lang para mahuli ang batang babae. Bumalik. Nang makalapit siya, tumingin-tingin ng mabuti si Hongdali. Bagamat nababalot ng itim at kulay abo ang mukha ng bata, madilim at napakasigla ang mga mata nito. Halatang hindi siya mukhang ordinaryong pulubi. Anong pangalan mo? Ngumuso si Hongdali, bakit hindi ka maglakas loob na lumapit? Ako. Ang pangalan ko ay Lin Zixuan. Malinaw ang boses ng batang babae, at malabo niyang nakikita ang dalawang hanay ng mga kumikinang na kristal habang nagsasalita siya. Ang maliliit na ngipin sa kanyang mga suso ay labis na hindi sukat sa kanyang buong katawan. Pagkatapos sabihin ang kanyang pangalan, inikot ni Lin Zixuan ang kanyang mga daliri at bumulong, Kuya, ako, wala akong pera, pwede mo ba akong bitawan? Kailan? Sinabi niya ito, agad na naging masaya si Hongdali, hindi ko ninanakaw ang pera mo, ano ang kinakatakutan mo? Bakit mo ginawang madumi ang sarili mo? Nay, wala kang pakialam sa akin, okay. Ako, ayokong umuwi, napaawang ang maliit na bibig ni Lin Zixuan, at ang kanyang matalinong mga mata ay puno ng luha, ibinenta ako ng aking ama sa isang mayamang pamilya, na sinasabing ako ay magiging isang batang nobya. Palihim akong tumakbo palabas, at ngayon hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ilang araw na akong hindi nakakain. Ang gayong maliit na loli ay lumabas sa kalagitnaan at napunta sa Tianjin. Napakalaking paglalakbay, nagtanong si Hongdali, kung gayon, paano ka nakarating dito? Masasabi mo ba kay kuya? Kung sasabihin mo sa akin, bibilhan ka ni kuya ng malalaking puting steamed buns at sopas. Totoo naman. Totoo ba? Si Lin Zixuan ay tila hindi ka panipaniwala, ngunit nang maisip niya na maaari niyang ilabas ang isang tigre sa pamimili, hindi siya dapat makapagsalita, kaya agad siyang bumulong, sumakay ako sa isang malaking kotse pagkatapos kong makatakas. Nasa malaking kahon iyon ng truck.
Inaantok ako ng husto sa oras na iyon, kaya nakatulog ako. Nang magising ako dito, natapos ako. Pumasok ako sa kahon sa truck, at napunta dito pagkagising ko. Ordinarily, ang pwedeng maging child bride ay hindi dapat yung mga tao sa paligid ng biyenan, di ba? Humigit kumulang 10 oras lang ang tulog nito, at hindi dapat ganoon kabilis batay sa distansya. Habang siya ay nagtataka, isang maliit na truck ang dumaan, itinuro ni Lin Zexuan ang karatula sa kotse, may isang kotse na may ganyang pattern. Tiningnan ito ni Hong Dali at naunawaan kaagad Hurricane Express. Bueno, ipinadala ng batang babae na ito ang kanyang sarili bilang isang sulat sa asterisk. Sa katunayan, simple lang ang sinabi ni Lin Zexuan, ngunit may isip din ni Hong Dali na ang babaeng ito ay tiyak na dumanas ng maraming paghihirap. Sa anumang kaso, nararapat lamang na isama muna siya sa hapunan, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang lihim na maimbestigahan ang kanyang karanasan sa buhay. Si Hong Dali ay may espesyal na background ng pamilya, kaya kailangan niyang mag-ingat laban sa pagiging isang bitag na inayos ng isang taong may sinadyang intensyon. Kaya desididong nanawagan si Hong Dali sa Doglegs para ikalat ang karamihan ng mga manunood. 2 hakbang ang ginawa ng grupo at hindi nagtagal ay nakarating sila sa malapit na snack bar. Sa orihinal, sa kasalukuyang sitwasyon ni Hong Dali, tiyak na hindi siya pupunta sa ganitong uri ng snack bar, ngunit ang dahilan ni Hong Dali ay napakasimple, hindi magandang bagay na magutom ng matagal, at hindi magandang kumain ng masyadong mamantika ng sabay-sabay. Natural, nagsimula siya sa steamed buns. Ayusin ang mga atsara sa nilagang sopas, at maghintay ng 2 araw upang mag-adjust bago hilingin sa kanya na kumain ng masarap. Pagpasok sa snack bar, natural na may dogleg para mag-asikaso sa lahat. Kasabay nito, lihim na inutusan ni Hong Dali ang isang lalaking paa ng aso na pumunta sa malapit upang alamin ang pinagmulan ni Lin Zexuan. Dahil mayroon akong isang espesyal na katayuan, ang aking kaligtasan ang una. Kinain ni Lin Zexuan ang pagkain dito, at ang mga paa ng aso ng lalaki ay hindi mabagal sa pagbabalik. Nang makarating siya sa tabi ni Hong Dali, bumulong siya, matagal nang nandito ang batang ito. Halos kalahating buwan na, maraming tao ang nagbigay sa kanya ng pagkain. Ngunit hindi malinaw kung saan ito nanggaling. Mahigit kalahating buwan lang, dapat konting oras na lang simula nang bumiyahe ako dito. Sa paghusga sa panahon, ang batang babae na ito ay hindi dapat maging isang undercover na ahente na ipinadala ng kaaway kung tutusin, naghahanda na siya mula noon, at ang pagkakataong makilala si Hong Dali at masangkot sa kanya ay napakaliit. Habang kumakain, mabilis na inubos ni Lin Zexuan ang 2 buns at isang bowl ng vegetarian soup na binili ni Hong Dali para sa kanya. Pagkatapos nito, masayang hinawakan niya ang kanyang tiyan, busog na ako, salamat, kuya. Sabi niya at gusto nang bumangon. Umalis siya, ngunit hinawakan ni Hong Dali, bakit ka nagmamadaling umalis? Nang matapos magsalita si Hong Dali, si Lin Zexuan, na kanina pa masayang nakangiti, ay biglang napaluha, kuya, bakit hindi ka sumigaw? Aalis na ba ako? Ikaw ba ay? Ibubuli mo ba ako? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.